Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnay. God loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble vision. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. In this with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality,
liberty. God-loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. In this with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Be blessed with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. Eagles Pledge. I, having consciously subscribed to the Constitution and the Eagles Magna Carta of the Philippine Eagles, and aware of my responsibility to my God and country, do hereby pledge to promote and defend at all times said Constitution and Magna Carta and their ideals to the best of my ability and within my power and capacity. So help me God. Now, we are The biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Okay, nako, alas 8:10 na, ha? Umiinit dito sa studio, ha? Ngayon po mga kaibigan ay araw ng linggo, ika-15 ng buwan ng Pebrero, tapos na Valentine's, pero yung iba may aftershock pa. So ngayong gabi po, siyempre sa inyong programa mga Agila sa Bagong Milenyo. Siyempre pag sinabing millennial, kailangan bata, tulad namin ni NPJ Jojo Valerio, bata pa, di ba? So mga kaibigan, mga kuya, ate, bunso, friends of Eagles, magandang gabi sa welcome sa programa mga Agila sa Bagong Milenyo. At muli, bisita natin ang ating kuya, ang isa sa National President, kaya isa, kasi marami. Isa sa National President po ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Walang iba kundi si Eagle Jojo Valerio. Magandang gabi sa iyo, kuya. Magandang gabi, Kuya Rosel, at sa mga panauhin at ang mga tagapagsunod ng ating programa. Magandang gabi po sa inyo at mabuhay po kayong lahat sa buong mundo. Ayun. Alam niyo mga kaibigan, medyo parang politika na rin no? Sa akin para sa akin ang tingin ko dito sa grupong Agila. Bakit? Maraming mga ika nga hindi dapat, di ba?
na dapat ganito pala. Yun naman ako, nakikita ko lang pananaw ko. Na bilang isa ring Agila, nakikita ko lang yun. Kanina nga, may kausap po akong kuya rin, na pag-usapan namin yung tungkol dyan sa grupo natin na Agila, meron din siyang nasabi sa akin, pero hindi ko na sasabihin, baka mami talungin nyo kung sino tanggalin nyo pa. Actually, anak mo siya kapaksyon ko siya kay LP Ronald de los Santos, no? Magkasama kami ron sa grupong yun. At meron ngayon, kung nga siyempre si Kuya Jojo, ako hindi ko masabi, hindi ko nga nakitang nagalit, mabait, tumutulong, ano pa gagawin mo, Agila rin, kuya rin, so walang problema. So bueno, magandang gabi muna sa ating mga taga-subaybay. Dami kaganda nanonood, meron taga-abroad, may Calabar Zone, merong Marasigan, Ahoro, ayan, marami. Merong Macau, kita nyo sa Macau. Di ang batihan pala, paano ba ang batihan sa Macau? Chinese, no? Oo, Chinese, pero mga Pilipino yan. Ayun. Okay, so mga kaibigan, yun nga, itutuloy lang namin ni NPJ, ni Kuya Jojo Valerio, yung usapin, no? Usapang Agila, no? Tungkol pa rin siyempre sa grupo natin, na although maraming NP, ang alam ko, 18, pero yung 4, dahil yung 4 sa incorporated na, yung iba, hindi ko alam. May mga nagtanong ho sa akin nung last na episode namin ni Kuya Jojo na paano ba yan, kami mga transfer kami, bakit ganun hinihingan pa kami kung magkano yung induction fee, yung pa rin ang hinihingi sa amin na transfer kami, paano ba gagawin ito Kuya Jojo? Actually, Kuya Rosel, ang ating affiliation fee, ang usually kasi na nangyayari sa organisasyon natin ay na-double charge ang ating mga kuya without informing them what is the breakdown. Number one is the breakdown of their payments. At pangalawa, para saan po ba ang ibinabayad natin? Dahil po sa katulad po na sa ating pamunuan, pag kayo po ay nanggaling katulad po niya nasa kaibigan po natin na si Kuya NP sa kabila sa RDS, kung kayo po ay pupunta sa amin na hindi po namin tinatawag na transfer yan. Ito po ay continuation of your membership. Ayun. Dahil tayo po ay gumagamit pa rin po ng parehong SEC registration at nagkaiba lang po ng liderato nagkataon lang po. Pero bakit to sa aming paksyon kay RDS, according to our region, no, hindi ko na mabagitin kung sino nagsabi, not our governor, na pagka daw transfer, kailangan magbayad pa rin na induction fee. So, hindi, for ano naman, no, Kuya Jojo, tulad mo, for respect, pero bago sa'yo, siyempre, dito muna ako pupunta. Hindi direkta kaagad sa'yo, di ba? Although tayo, nakakarektahan tayo, siguro, pwede ko irekta sa'yo. Yun ang sabi, ano ba ang magandang gawin doon? I-direkta ko ba sa governor ko tsaka sa aking NP? Sa totoo lang, Kuya, ang tamang pamunuan na makakasagot po sana niyan ay sa inyong jurisdiction. Pero para sa kaliwanagan at informasyon ng lahat ng mga kuya natin at mga ate na nakakapagbayad at bilang shareholders, karapatan po nilang malaman kung paano po ang proseso. So, ang pinakaunang proseso po nito ay siguro po yung tamang halaga ng pagbabayad muna ang pag-usapan. Magkano po ba ang nasabi at nabanggit na babayaran ng isang miyembro? Magkano po ba yung, Kuya Rosel? For example, halimbawa is 15. Parang dalawang beses na po siyang na-charge ng kanyang bayad. Hindi, actually hindi. 15 ba? Na-index siya, nagbayad ng 15. Ngayon, kasi na-index siya sa abroad. Ngayon, umuwi ng Pinas, gusto niya maglipat sa amin. Ngayon, although kumpleto naman siya doon, nagbigay siya ng juices siya, kumpleto, binigay siya ng certificate. Parang clearance. So, may clearance. Yun nga sinabi. So, kaya magbayad ulit ng induction fee. Same na binayaran niya. Actually po, aking opinion po dyan, based po sa aking liderato, at siguro na rin po, masasabi na rin natin na base sa ating saligang batas ng Agila, mula nung Magna Carta at papuntang Constitution and Bylaws, hindi po nararapat po ang ganyang singilan po. Ayun. Hindi na po dapat tayo kailangan na, sabi ko nga na nakaraang interview po natin dito sa programang ito, hindi ka na pwedeng gumraduate ng 2 beses kung ikaw ay estudyante. Kung natapos mo na ang kurso na yan, ulitin mo pa ulit. Parang ito ay isang malaking kalokohan na po. So, kung kayo po ay miyembro mula sa abroad at pumasok po sa Eagle Year ang inyong membership at gusto nyo pong mag-continue sa ibang faction or sabi natin sa ibang grupo, ay sa tingin ko po, kung kayo po ay isang tapat na leader, ay dapat po hindi nyo na po sisingilin ng ganong halaga ang inyong mga members. Paano halimbawa, NP, no? Yun ang ipinipilit, yun ang ipinupurso. Alam ba ako, yung lilipatan ko, ano gagawin ko?
Sabi ko nga, Kuya Rosel, mahirap po. I can only speak for myself. Pero itong organisasyon natin na ito, nakakalungkot man sabihin, ito ay umiikot po sa salapi. Sabi nga nila, ay ngayon po ay nagiging prioridad po ng bawat liderato. Ay kumbaga, yung mga existing kuya natin na nalalamangan natin, patuloy natin na nilalamangan, katulad po niya narinig ko na sitwasyon sa inyo, ay parang tinatrato pa rin natin na isang aplikante ang nakapagdaanan ng 5 eyes dahil sa paniningil natin ng paulit-ulit at papahirap natin ng paulit-ulit. Oo. So, yan malinaw po mga kuya, no? Kahit sa ibang paksyon kayo ng Agila, malinaw po. Kapag po kayo ay transferee, hindi na ho kailangan magbayad ulit ng inyong induction fee. Although, siguro, ang i-prepare nyo, clearance from do sa pinanggalingan yung club. Tama ba? Actually, Kuya, the clearance itself ay sa aking ako po ay hindi po ako mahilig kasi sa mga show cause order, sa mga expulsion, sa mga suspension, unless it is really matinding offense ang ginawa niya sa organisasyon. Dahil ito ay kapatiran po, hindi po ito gobyerno, hindi po ito samahan ng mga elite na tao. Ito po ay voluntarism. So, unang-una, nauna po dapat ang brotherhood. Kapag may mga ganitong sitwasyon, ay nadadaan lang po sa usap ang lahat. Hindi na po kailangan ng mga pasahan ng mga, sabi nyo nga, no, nakaraan, kailangan pa na formal paper, kailangan pa na kung ano-ano. Hanggat maaari po, pasimplihin po natin dahil at the end of the day, kapatiran lang naman po. Ayun. Okay, pero pagtanong ito'y tinanong na sa akin to NPJ hindi ko sa aking sarili. Bukod dyan, for example, ako isa ng club member. Yung monthly dues na tinatawag. Siyempre, sa club, para pondo, no? Paano kung halimbawa isang miyembro hindi nakakabayad ng kanyang monthly dues? Paano ang gagawin doon? Siguro, Kuya, kung ako ay looking back nung ako ay naging presidente, may mga ganito ho talagang miyembro. Pero siguro bilang isang presidente, ang una mo dapat tanungin sa iyong pamunuan ay bakit mo na? Bakit ba hindi nakakapagbayad ang isang kuya? Pangalawa ay nagampanan mo ba ngayon tungkulin para kamustahin ng kuya? Pangatlo, ano po ba ang mga dahilan o kadahilanan, mga lehitimong kadahilanan kung bakit po hindi siya nakakapagbayad? Kasi ang kahirapan po ngayon ay nagiging pera-pera system po tayo. Kapag hindi nakapagbayad ng isang miyembro, kahit produktibo siya sa pagtulong, ay nakakalimutan na natin yung sinasabi nating igilisim. So, para sa akin po siguro, kung hindi po makapagbayad, number one, kung siya ay aktibo sa pagtulong at meron naman ambag sa ating samahan at sa kapatiran, lalong-lalo na sa bansa natin, siguro dapat po natin siyang akapin, kumbaga. Dahil hindi naman po basihan po ang pera lamang. Although, kailangan natin ng pera para makatulong, pero there are instances na minsan minawawala ng trabaho, minsan mayroong nagkakaroon ng problema. Yun dapat aapak ang pagkaposisyon mo bilang isang leader kung paano mo tatanungin at paano mo maiangat ang kapwa mo. So, pwedeng gawin, Kuya NPJ, no, ng isang club president, kung sakaling ganon, siguro hintayin na lang kailan siya makabigay ng kanyang monthly dues, di ba? Ano yan, Kuya Rosel, siguro para sa akin ay proper communication. Mahirap din naman kasi minsan, Kuya, magsalita. Minsan hindi pa nakakapagbayad, sila pa itong grandstanding. Yung mga ganyang mga members, kung sino ang hindi gumagampan ng kanilang mga obligasyon. Sila pang maangas. Si Mr. Objection yan. Kahit ikagaganda ng iyong club, siya yung lagi nag-o-object. So, magkaibang sitwasyon po ito. Pero siguro ang pinakamabuti rito sa ating samahan, sabi ko nga, ang aking pangarap matanggal itong pera-pera system natin. Pagka ikaw ay kaya mong gumampan, hindi naman ibig sabihin na hindi ka nakapagbigay ng pera ay hindi ka na Agila. Pwede mo namang gawin sa ibang paraan na pagtulong, pwede ka namang umattend lagi, sumuporta, dahil yung presence mo is yun ang pinaka-importante sa humanitarian work. Pero Kuya Jojo, no, siyempre sa isang club, kailangan nyo yung pondo Yan ang gagawin yung logistic. Halimbawa, may feeding program. Tama po. For example, gumawa kami ng tutulong sa school, magpipintura, etc. So, kailangan ng gastusan. So, ako, para sa akin, ako club president, tingin ko, kung ako yon, kailangan ibigay mo pa rin yan. Tama po. So, hindi ka lang pupuwersahin, pero kailangan ibigay mo yung monthly dues na unfair naman sa iba na nagsisikap ibigay yung monthly dues para lang may pondo tayo na unfair naman na ikaw ay hindi. Di ba? So, tama ba yung ganong gagawin na hintayin makabayad siya? Tama naman, Kuya. Actually, looking back dun sa pagbabayad kanina, nung naitanong natin, mahimay-himay natin, Kuya, para sa kaliwanagan ng mga miyembro. Magkaiba po kasi ang mga lumipat at nag-continue na nag-charter ng panibagong club. Ngayon, pag ikaw ay nag-charter ng panibagong club, lilinawin lamang po natin, ang sinisingin lamang po dapat ay hindi po induction at chartering fee kasi kayo po ay mga kuya na. Ang sinisingin lamang dyan ay monthly, ay annual dues, which means the
the 2,400 na sinasabi natin sa executive order. Ang tanong, saan po napunta ang 2,400? Ito na po yung katanungan nyo ng pangalawa. Kung hindi ka nakapagbigay ng dues, hindi ka nakapagbigay ng inyong obligasyon sa buwan-buwan, any time of the year, pwede mong gampanan iyon. Kung hindi ka nakapagbigay ng 1 hanggang 3 buwan na nakapag-communicate ka naman sa iyong leader, ay pwede po natin gawan ng paraan yan at makipag-usap ka lamang na, kuya, ako po ay may pinagdadaanan sa kasalukuyan, marahil nawalan po ako ng trabaho, marahil ako po ay medyo gipit po sa panahon ngayon, pero handa ko pong gampanan yung tungkulin ko bilang isang agila. Sana po mapagbigyan nyo po ako. Proper communication lang po. Wala pong kaso dito kung hindi po kayo nakapagbigay o hindi. Ngayon, pangalawa, looking back on the membership, yung ating liderato po, ang binabayad ninyo sa national ay ibinababa po namin sa region at club, na which means wala na pong lusot ang aming mga club at region na mawawalan sila ng pondo. Kasi kailangan po ng isang club at region at lalong-lalo na organisasyon ng pondo para umandar. Pero ang ginawa po ng NPJ leadership ay ibinaba po natin sa club at region para po hindi na po nanlilimos ang bawat isang leader para sa kanilang mga proyektong ipapa-implementa sa hinaharap. So ayan mga kuya, ate, malinaw po, sinabi po ni NPJ na yung binabayad nyo para sa induction, ibinababa rin nila sa governor at sa region at sa mga club president. Sa total, Kuya Rosel, 300 po yan sa club at 300 din po yan sa ating region. So, which means ay 600 na po yan. Wala na pong natira halos sa national po. Ang tinitira na lang po natin for the whole expenses of the corporation is just 500 pesos. Ang ating liderato po ang pinakamababa po sa lahat. Hindi po binabargain yan. Bagkos, it is high time for all the members and shareholders na sila naman po yung pagbigyan natin dapat sila na po yung pagbigyan ng pansin, sila yung hindi pahirapan. Lahat po ng pinaghirapan nila na pera ay sila po ang makinabang para manganak po ang proyektong panlipunan po nila para sa kanilang mga lugar. So, Kuya NPJ, hindi kaya masyado namang kawawa ang national? Yes, 500 lang ititira mo. Kasi, yung ID, yung ginastos sa induction, siyempre yung mga SAS, PIN, parang kawawa naman yata. Actually, kuya, ang mga paraphernalias na tinatawag na katulad ng mga barong, mga sash, ay kinukuha na po yan sa membership dues ng ating region. For example po, ay ang isang rehiyon ay nag-charge ng 15,000 sa isang aspirante. Ang pinaka-breakdown po niyan ay nakalagay na po dyan ang barong, nakalagay na po dyan yung mga sash, yung mga venue. Ang kamalian lang naman po ng mga mangilan-ngilan na liderato natin ay hindi po ito nadedeklara sa bawat isang shareholder. So doon po nagkakaroon ng anomalya dahil minsan may kuha si kuya ng ganito, may kickback sa ganito, mayroon na patungan sa ganito, which is we already fixed that problem by doing the centralization and serialization of the paraphernalias. Dito po sa liderato po natin ay ang barong, ang shirt natin na katulad po ng mga sinuot ni Kuya Rosel, at lahat po na nabibili nyo po ay hindi po siya Shopee nabibili at hindi kung saan sa supplier. Pagkos, iisa lamang po ang nakukuhanan nito at hindi po natin pinapatay ang mga negosyante. Ang ginawa po natin, isa po ang kinukuhanan for the sake of serialization. And of course, bumababa po yan papunta sa mga suppliers natin para wala pong lumalabas na peke, wala pong lumalabas na nalalamang sa presyo, wala pong nakakapagpatok at nakokontrol po natin ang ating merkado sa loob ng organisasyon. So sa bagay kami noon, Kuya NPJ, nung nag-induct, naka-breakdown naman dun eh. So nakita namin, kaya nga, sabi nga nung aking mga member, Kuya Pres, tamang-tama lang yan kasi ang late lang na induction fee natin, kinuwenta natin yung baka nga sagutan nila iba. So malinaw po, tama rin yung sinabi ni Kuya NPJ, no? Yun po ang mga pinaka-breakdown dyan po sa mga induction fee. Ngayon, Kuya, after niyan, sa induction fee, yung ating mga aspirant, kasi noon, alam ko, panahon pa dito ni Sarapudin noon, meron pa tinatawag na initiation, yung pagagapangin, pahuhulugin sa tubig. Yung ba talagang mandatory? Kailangan talaga yun pagka ikaw ay isang aspirante? Actually, Kuya Rosel, let me share with you. Nung ako ay nag-umpisa bilang aspirant ng Eagles, no doubt na daanan po natin ito. Ito pong mga pabang-abuso at nakakasakit na mga ritual. Dati po yan. Dati po yan. Pero nung tayo po ay unti-unti natin nilinis ang ating hanay. Kung maaalala ninyo, ay kayo nasa TV5 pa po noon. Ako po ay na-interview ng kabilang network, ang saksi po, GMA7. Ako po yung na-interview nung may namatay na aplikante. Dati ako po ang vice president noon sa Gawing Cavite dahil nga ay nagkaroon ata ng karamdaman. So I really, as your leader, I really condemn the
those acts of hazing, yung mga pananakit, yung mga pagpapahiya, dapat po siguro ay mas pag-tingin po natin yung sinasabi natin na pagmamahal sa organisasyon dahil sa pagme-memorize ng lahat ng rituals, yung pagme-memorize ng lahat ng kailangan natin bigkasin, lalong-lalo na po yung mga Eagle Seal, Eagle's Prayer, Eagle's Pledge, the basic itself, the 4 pillars. Sabi lang nila madali ito, pero I challenge you, kuya, halos 80% siguro ng mga leaders natin nalilito pa rin sa mga bagay na ito. Nang nauso po ang face mask ng ating pandemya, nakatakip po ang mga bibig, pero pag binuksan mo, hindi na umaawit yung mga Eagle Seal. So yun, mga kaibigan, mga kuya, ate, at bunso, at maging yung mga hindi naman ating nakaagila, ayan, meron nakalagay dito si Marcio Bautista Fernando, aspirant here. At si Mix Masager naman ay mula pa San Carlos City, Negros Occidental. Ayan, si Kuya Brex naman watching. Ayan, ang daming nanonood siya kasi si Jonathan Dagohoy. Ayan. So yun, malinaw. At yung mga aspirant natin, so wala na yung hazing na yan, yung initiation na yan, may paddle-paddle pa. O kasi naabutan ko noon yun. Opo, medyo matindi po. Actually, mga old school Eagles po talaga pong magiging sisiyo ka muna po talaga. Kumbaga, mahirap po talaga salihan. Pero ngayon po ay talaga we are strictly implementing, we are a law-abiding organization. So, inimplementa po natin itong walang ganitong mga bagay po. Ayun. So, yan ba kuya, halimbawa, no? Siyempre, 18 factions. Yung bang mga bylaws niyan, pare-pareho, wala bang mag-iiba dyan? For example, ang aspirant, ano dapat ang pagdaanan ng aspirant bago mag-isang agila? For example, nag-aspirante ko, ilang community service siya dapat nahandon? At dapat ba nakasuot talaga siya ng aspirant shirt? Hindi po pwedeng ibang shirt o kaya agila shirt na dahil di pa naman siya inducted? Ano ba ang tamang proseso dyan, Kuya PJ? Kuya, wala naman pong pinagkaiba ito. Sa tingin ko po ay pare-pare actually yung kahit ibang pangalan na nga ho, nagagamit na ho ang Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Kahit ay hindi na po sila TFO-APE, nag-register na po sila ng panibagong SEC, ay ginagamit pa rin po nila pang come up ng kanilang mga aplikante. At yung minsan nga ay mga aplikante pa po at mga existing kuya, ang akala po nila ay ang logo pa rin na ito ang sinasalihan nila. Magugulat na lang sila. Iba po pala ang pangalan. So, ito pong proseso na ito ay pare-pareho pa rin po. The 5 I's are still the same. The 3 consecutive GMM, lahat po na kailangan nyo during the incubation period, pareho pa rin po ito. Nagkaiba lamang po yan sa indoctrination. We amended the initiation to indoctrination for us to be a law-abiding organization at tinanggal po natin yung kanina pinag-uusapan natin na hazing. Yan lang po naman na naiba natin. Ayun. Okay, sabi ni Leonard Villanueva, mabuhay po kayo, NP Jojo Valerio. Kilala mo ba yan, kuya? Si Leonard Villanueva, yan. Kuya Rosel, mabalik tayo doon sa libro na ating sinusunod. Doon tayo po ay mga nire-respeto natin ng mga founders of Fraternal Order of Eagles, ay ang sinusunod po natin ay sa ligang Magna Carta, batas ng Magna Carta. Ngayon po na tayo po ay narehistro noong 2017 at lalong-lalo na po yung libro na isinusunod po natin na nakaregister po sa ISBN or sa Philippine Library. Nakalagay po yan sa ating konstitusyon. Ang sinusunod po natin ngayon ay Constitution and Bylaws of our organization. So which means we are following or strictly following the Corporation Code of the Philippines, which means hindi na po tayo nakatira sa Magna Carta lamang. Mas makapangyarihan po ang batas po ng ating bansa na papunta po sa ating organisasyon. Yung tinatawag na Constitution and Bylaws po natin. Okay, so yun nga mga kaibigan, yung mga aspirant natin, pwede ba Kuya NPJ ko na magsalita? Ano ang dapat gawin ng isang aspirant pagka pumasok dito? Ilang beses siya dapat sumama sa medical mission, sa mga community service? At gaano katagal bago siya maging isang ganap na agila? Sa akin, Kuya Rosel, I will not disclose any of the information of the process of being an eagle. Kasi ito yung mga nagkamali tayong proseso. Alam mo yun, it's for you to find out kung paano po ito. Number 1, hindi po dapat kayo nagbabayad agad. Yung mga region or mga clubs or mga liderato na sinasabi po ay 15,000, 10,000 o kahit anong mga halaga, wag naman po sana tayong ganyan. Bago po natin na singilin ang miyembro, hayaan po natin na kusang palo at kusang loob po niyang ibigay ang kanyang puso para maging isang agila bago po siya makapagbayad. First, you have to observe. Kailangan po ay hindi lamang diretso na kayo sa interview, introduction o whatsoever. Mag-observe ka muna kung para sa iyo ba itong organisasyon at gusto mo bang salihan talaga ito. Hindi ka pa rin dapat magbayad. Pwede ka na mag-introduce, introduction, pero yung pagbabayad comes
yun po yung pinakahuli sana. Huwag naman ang nagiging mali po na organisasyon po natin ay parang tila by minsan nagiging 15,000 na lang kapalit po ng ating membership. Yan po ang kumakalat na maling perception po sa atin, lalong-lalo na yung mga civilian at hindi pa nakakasali sa ating organisasyon. So we are strictly implementing that. You have to observe first. Aside from that, all the necessary information, mga applicants, you have to find out. Sana kayo po ay alamin nyo, saliksikin po ninyo, hindi kailangan na magtanong kayo na magtanong, saliksikin po ninyo, pagpaguran po ninyo kung paano po talaga sumali dito sa organisasyon po. Ayun. Paano Kuya NPJ, halimbawa ako aspirant? Siyempre, hindi ko kayang i-full paid yung induction fee. For example, 20. So ako yung aspirant mismo nagsabi sa iyo, Kuya, baka po pwede hulug-hulugan ko mula ngayon. Hanggang sa dumating ang induction, at least kung meron man akong kulang, kompleto na, madali ko ibigay. Pwede ba yung ganon? Actually, Kuya, ako, I will be honest. Ako naman po ay kilala nyo, totoong tao. Yung mga ganitong klase na aplikante po, we are filtering those applicants. First, if ganyan na po kasi ang kanyang pananaw sa kanyang pagsali pa lamang, ay magiging pabigat at balakid po ito sa kalagitnaan ng kanyang membership. Pero, kapag yung aplikante na yan, sa una, ay kaya niyang gampanan ng mga obligasyon na yan at sa kalagitnaan po, siya ay nagka-problema at nawalan po na sinasabi ninyo mga pambayan. Obligasyon na po ng organisasyon natin para hatakin ka pataas. Pero kung papasok ka pa lamang, ay hirap ka ng gampanan ng mga obligasyon. I think as your leader, siguro balik ka kapag capable ka na. Hindi naman itong organisasyon na pangmayaman, pero itong organisasyon na ito, you should be well equipped and dapat handa ka sa mga gastusin para makatulong ka. Hindi para perahan ka. Dapat handa ka sa gastusin para sa kapatid mo mangangailangan ng tulong pa na ospital, pag namatayan, o whatsoever. Mahirap po kasi tumanggap tayo ng application sa una pa lang ay magiging pabigat na. Pero sa kalagitnaan, ulitin ko, kapag nakapasok na at naging pabigat na, huwag mong i-condemn ang kuya mo. Kailangan humanap ka ng paraan, iangat mo yung kapwa mo. Kailangan mas buhayin mo pa yung pusong agil at sinasabing igilism by providing him, charity begins at home. Ayun. Kailangan. Okay, so malinaw mga kuya ate, lalo na yung mga transferee, yung mga aspirant, so yan ang gagawin natin. For example, willing naman yung aspirant, sumasama sa community service, dumadalo ng GMM, pero kapag dumating sa point na talagang so makita naman natin na eager siya sa mga community service sa pagtulong, siguro akapin na natin, pag-usapan natin sa club na siguro tayo na ang magbigay ng kanya induction fee. Tama ba yun kay Jojo? Ano po kuya ulit? Sorry. Kami na magbibigay ng induction fee niya dahil hindi niya nga kaya. Pero willing naman siya sumama sa mga community service. Uulitin ko kuya, nasa inyong choice po yan as the club and region, pero ako po bilang inyong national president, yung mga ganitong klase ng miyembro, siguro he'd rather stay as a volunteer without joining the organization first. Kung hindi ka naman po handa, ay wag muna po. Wag muna po sana ganun. Pero pagka sa kalagitnaan nga po, pwede pong talent lang at time. Pero pag sa umpisa po, kailangan natin ng time, treasure, and talent. Ayun. So, malinaw. Ang sinabi lang ganda nung sinabi na NPJ na yun, nakaka-inspired, no? Kung ako isang aspirant, no? Kung ako isang club president, kung ako isang official, isang club member, maganda ho yun. So, tama ho siya, pwede siya volunteer, huwag muna nating i-ano siya dahil nga hindi niya pa kaya. So, bueno mga kaibigan, kung anong oras na tayo, naku, abay, alas 8:40 na. At teka muna, shout out daw Kuya NPJ, Hong Kong Kalasag Canib Eagles Club. Maraming salamat. Si Naplio Leaky. And shout out din pala sa kanilang snappy na governor, ang ama ng Macau at ang ama ng buong China. Alam mo Kuya Rosel, napakarami nating miyembro sa China. Meron tayong mahigit 300, papunta na 500 na members sa China, Hong Kong, Macau. At pinamumunuan niya ng ating napaka-snappy na governor. Kuya Randy, nandiyan ba Kuya Gov Randy? Tatak Randy Reyes yan, maraming salamat. At ang buong Macau, mabuhay po kayo. At ang buong mundo po, actually itong oras na ito ay pasok na pasok sa mga OFW po natin na nasa kanilang mga bahay sa kasalukuyan. Ayun. So, hindi naman imitation yun, China eh. Original po ito. Original, okay. So, biro lang mga kuya. Hindi, kasi pag sinabi ng China, no, lalo na yung mga produkto nila, imitation daw. Hindi, ito, genuine to, puro to. So, yun po, siyempre, mga agila tayo. So, yung sabihin kuya, sa Macau, puro Pinoy, pero
nasa 500 ng member doon. Marami-rami na po ito, kuya, dahil dito po sa Macau, ang una po natin na pakay rito nang tayo umapak sa Macau ay inalam po natin ano yung mga pangunahing kailangan ng mga Pilipino at mga kababayan natin dyan. Tulad nga po ng sinabi ko ay nung umapak po ako sa bansa ng Macau at China, ang unang sinaliksik ng inyong lingkod kung ano po ba ang sitwasyon at hindi bilang isang national president, bilang isang Pilipino at manggagawang Pilipino at bayani na rin ng Pilipino. Kung ano problema nila ron? Yes po, marami pong problema. May mga repatriation, may mga nawalan ng trabaho, may mga umaasa pa rin na umapak sa bansa na yan na hindi pa rin makahanap ng trabaho hanggang sa kasalukuyan. And ito po ang avenue ng Eagles. Ginawa po natin siyang springboard at ginawa natin siyang bihikulo para makahanap at makapagbigay ng tulong sa mga kuya at ate natin dyan sa bansa na yan. Sabi nga nila, aanin mo ang angas ng pagiging isang agila. Gagamitin mo ba sa koneksyon na para sa traffic pag nahuli ka ng enforcer? Gagamitin mo bilang isang agila? Gagamitin mo ba pagka meron kang problema sa kalye na illegal at gagamitin mo ang pagiging isang agila? Mali po. Gamitin natin ang pagiging isang agila by spreading humanitarian works at by spreading these good deeds katulad ng mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, hindi man pinansyal. Gamitin natin ang koneksyon para makapagbigay tayo ng mas maraming trabaho sa Pilipino sa ibang bansa. Ayun. Ito yung linaw, yun na sinasabi ni NPJ. Tumapak siya sa Macau, hindi niya nga lang ako naisama. Siguro. Malapit na, kuya. Hindi kami Kuya Randy, Kuya Rosel, ayun, nandiyan sa Kuya Randy mo, nanonood sa live. So, yun nga mga kaibigan, ako rin, gusto ko rin siyempre, minsan may napuntahan akong lugar, nakita ko rin sitwasyon ng mga kababayan natin. So, wala naman din ako magawa. Siyempre, so sabi ko na lang, sige, gagawa natin ng paraan at kung may problema, kontak kayo sa akin. Meron kasi tayo nagka-problema ng isang OFW na minaltrato. Napauwi ko naman dito. Nakauwi dito. Oo. So, napauwi ko siya. Pasalamat. Nang umuwi rito, gusto, ganyan. Kako, huwag mo intindihin yun. Hindi ka na nga kumita ron magagaganyan ka pa. Hindi, tabi mo yan sa pamilya mo at kung mag-a-apply ka, siguruhin mo i-a-applyan mo. Okay, yun, oo. Para sa mga OFW Carousel, gumawa tayo ng mga ilan-ilan proyekto. Katulad po nitong meron tayong mga partners na mga agencies natin na accredited by the POEA. Yung mga nare-repatriate at nawawalan po ng trabaho. Ora mismo, kaya-kaya po natin sila bigyan ng trabaho kung ano po yung mga skilled or laborer po natin or kung ano mo yung mga skills na kanais-nais po na kunin ng isang bansa. Meron din po tayong mga programa na katulad po ng Hatid Sundo program. OFW Hatid Sundo. Lahat po ng overseas Filipino worker na nanggagaling po sa ibang bansa, napansin ko po na pag bumabalik ng Pilipinas, kung hindi naluloko ng taxi driver, kung hindi minsan nakakalimutan pa ng pamilya sunduin after maghirap sa ibang bansa, magpadala, tayo po ay gumawa ng isang simpleng proyekto para sa mga overseas Filipino workers na Hatid Sundo program, OFW Hatid Sundo program. Ang layunin po nito ay ang van natin dyan sa NAIA, lahat po ng parts na NAIA, marami tayong members ng mga MIA Police at mga aviation police dyan. Sila po nakikipagtulungan sa atin para po ay mapagrahi po kahit papano ang OFW van natin at mayahatid po sila sa kanilang bahay mismo, kung hindi man po sobrang bahay nila, at least sa pinakamalapit na masasakyan ng mga kababayan natin upang makauwi at makabalik sila sa kanilang mga minamahal na pamilya. Ayun. Kaganda na mag-abroad, Isipin mo, kung galing ako abroad, uwi ako ng Pinas, nagkataong hindi ako nagkaroon ng magandang trabaho doon, dito wala akong may kuya na susundo sa akin. Iyahatid pa ako ng door to door, di ba? So, yun yung proyekto ng Agila. Proyekto po na ako po ang namuno at sa kasalukuyan wala pa po tayong pondo. Sarili ko pong van ang sumusundo dyan. Ayun. Oo nga, ibig sabihin, proyekto mo ng Agila pa rin. Yes. Pero sa pamumuno ni NPJ, ang ikli kasi NPJ, dapat gandahan natin ng konti. NP Jojo, para maganda. Ayun po, Kuya Rosel, lahat po ng this is open for all factions. This is open for all Eagle Group. Ayun. Whether you belong to another national president, as long as you're an overseas Filipino worker, dahil naniniwala po ako na kung Agila ka at OFW ka, mas matimbang pa rin ang pagiging bayaning OFW. Ayun. Tulungan natin, kahit saan pa po kayo, basta magsabi lang po kayo sa aking SecGen, kay Kuya John Paul Soria, kung mga itinerary tickets po ninyo, kung kayo'y pauwi, handa po namin kayong sunduin at bigyan ng tulong para makauwi po. At walang bayad po, wala mong kahit anong singil, libre po ito para sa mga OFWs po natin. Ayun. Ang mga Mr. J, ayan ang nasabi ko, yan ang NP, diba? Meron nga rito nagsabi, NP namin, sa kaanib, the true action man ng Agila, Sabi ni JCC, yan. At magandang gabi kay paring Henry Lapada ng May Kawayan, Bulacan.
No, nanonood sa atin yan. Ito, magiging aspirant din to kasi matulungin yan eh. Wow. Oo, kaya yan nanonood sa atin. At magandang gabi rin sa aking pamangkin mula pa sa Silang Cavite kay Chester Vallega. At Kuya Bro Benji, shout out po from Abu Dhabi, UAE, DJ Padlock. Ayan. At saka si UJ Pangalinon, solid talaga ng Kuya NP Jojo Valerio, God bless you. Ba talaga namang wala akong makita to, puro NP Jojo eh, ha? Hindi, ganun ho talaga. Kapag ka ikaw, isang public servant na walang kinikilingan, natural tatatak sa isip nila yan. For example, katulad ni NP Jojo, si NP Jojo, BP pa lang por Luzon noon. Talagang makita mo siya kung paano umistima sa tao. Makita mo kung paano siya ngumiti sa tao. Tingin ko nga kay NP Jojo, kahit nung nagigil na siya doon, pero hindi niya magawa. Di ba? Yun siya. Hindi siya yung katulad ako kasi NP. Kapag galit ako sa tao, pinakikita ko. Ikaw, hindi kita nakikita ng ganun eh. Ewan ko ako, kasi katulad dito, may issue mamaya, pag-uusapan natin yan. May nabasa ako hindi maganda eh. Pero pagdating niya yung NPJ dito, nakangiti pa rin eh. Dito sa Malabon mangyari yun sa amin, hindi na po pwedeng ganun banta-banta. Bibirahin ka na lang, ganun dun. Kasi hindi pangit yung magbabanta ka eh. Unang-una, ba't ka magbabanta? Ano ba ginawa ng tao? Di ba? May ginawa bang mali? So, wala naman, di ba? At itong pinag-uusapan namin dito is in general, di ba? Hindi naman yung para sa kanya lang. Alinaw naman na sinabi, katulad sa pagsundo. Kahit anong paksyon ka, kung kailangan mo, mag-chat ka lang sa kanilang SecGen, pupuntahan, susunduin ka. Alinaw. Hindi naman sinabi ni NP Jojo kanina na, kung ikaw nasa akin at nagaling ka doon, sabihin ka. Pero pag hindi ka sa akin, huwag ka na mag-chat. Wala naman kayong ganun narinig, di ba? Lahat. So, kahit ano ka pang grupo, ano ka pang paksyon, kahit kay RDS ka pa, kay NPJ ka, kay ganito ka, so, pantay-pantay kasi agila ho tayo. Boses ng Maralita. Yun, sabi niya gano'n. Ito, may problema rin ito, NP. Ayan kaagila din natin, yung taga Bulacan. Problema naman niya, yung mga rice mill sa Bulacan. Daming negosyanteng nagkakaproblema ron. Yan mo siya, boses ng Maralita, ayusin natin lahat yan. Pagka nabuo na yung grupo mo, ayusin natin yan. Okay, so Kuya Jojo, so malinaw na, no? Magmula sa transferee, sa aspirant. Ngayon, ang tinatanong ko naman, Kuya NP, gano'n naman katagal ang isang aspirante bago maging agila? Gano'n katagal? Yung talagang standard, standard time, length of time. Isang taon ba? 2 taon ba? Ilang buwan? Ako, Kuya Rosel, noong una akong nag-observe at naging aspirant sa Eagles, inabot po ako ng 1 year and 1 month. During 2018 po ito. Nung panahon po kasi na yan, kung naririnig ninyo, ako po yung anak ng pangalawa, naging maagap po. Kung naririnig mo, kami po yung mga mabilis katulad. Shoutout po kay Kuya National Vice President of Luzon, Kuya Jun Plata Mantala. Sila po yung mga kasama ko noong mga panahon na yun. Nung panahon na yun, Kuya Rosel, hindi lang naman nangyari itong paulit-ulit na induction ngayon lang eh. Dati po kami po ay napunta sa Thunderbird, kami napunta sa Tansa, kami po ay napunta sa kung saan na venue. Paulit-ulit kami na i-induct at chartered kasi yung puso namin parang gusto talaga namin maging agila eh. Kami po ay nakapag-lead seminar ng mga 5 beses. Kami po ay nakapag-orientation ng 3 beses. Marami pong ganito naging problema ng sistema dati dahil nawala na po yung sinasabi natin na quality. It's quality over quantity. Ang nangyari po kasi nagpapabagsak po at patuloy na sumisira sa imahe natin. Ang mga ilan-ilan na samahan na nandun pa rin po sa quantity sa kadahilanan po ng membership fees. Kasi siyempre pag mas marami na banggit ko nung last interview natin. Ang isang applicant pwede kang kumita ng 6,000 kung governor ka. Ang pinakamaliit niyan, conservative, is 2,500. Try to imagine if you have 100 aspirants in each event at meron kang 2,500 kada isang ulo. Sabi ko nga, pumasok ka naka-Toyota Vios ka, lalabas ka naka-Toyota Fortuner ka. So, ulitin ko lang yung senaryo. Ganun po yan. Kaya nagkakaroon tayo ng problema sa quality over quantity. So, sa pagdating sa period of aspirants, siguro the conservative one is 3 to 6 months po. Unless, kung hindi po talaga niya nagampanan, depende po kasi yan sa magagampanan ba niya ng tama yung 5 eyes. Baka naman ang club ay nakapagpatawag ng late na incubation, baka yung mga GMM or kanina mga community services ay hindi napasok sa mga schedule. Doon po tatagal talaga ang proseso. Pero sana mas maganda po sana, mas matagal, mas maganda. Kasi kung mas mabilis po, yan din po yung mabilis ma-dissolve. Mas maganda po talaga kung
matagal. Katulad po namin ng VPL namin na si Kuya Jun Plata Mantala. Solid po yan. Alam niyo walang perfect na organisasyon. Maraming naririnig ang aking mga kaibigan na mga negatibo. Maraming maririnig na mga paninira. Pero kung talagang buo yung sinasabing brotherhood, wala po makakapagsira sa mga relasyon po ninyo bilang magkakapatid na Agila. Ayun. So, malinaw mga aspirant. Kinakailangan mas maganda kung mas matagal kayo para ika nga buong-buo kayo. Talagang ihuhulma kayo para bago kayo maging Agila. Yung mga community service, di ba? So, kailangan matibay ka sa lahat, di ba? Yes po. So, malinaw po yan. Mas maganda, mas matagal, mas maganda. Alam mo, Kuya Rosel, ang pinaka-importante is pagiging Agila, simplihan natin. Ang daming binubukas na libro. Ang gusto ko lang maipahayag sa lahat ng applicants is pagpapakumbaba, pagpapatawad, at humility. Itong tatlong bagay na ito, kapag ka na-implementa mo ito sa, hindi lang sa liderato ko, sa kahit saan na endeavor mo sa buhay mo, yan tatlo na yan, magiging okay ka at magiging successful ka na member sa kahit anong endeavor mo pa. Itigil na natin yung sinasabuhay natin lahat ng Agila. Hindi po. Ang Agila lamang po dapat ang ginagamit natin na bihikulo para ang buhay natin ay maging better at maging better ka na tao. Hindi dapat pinapayabang ka ng Agila, hindi dapat pinapaangas ka ng Agila. Dapat ang Agila will make you a better person. Ayun. Yun ang kailangan po. So yan, sabi ni Kuya Jun Plata, kasama ko pa yan sa initiation way back 2019 sa Cavite. O parang yun yata yung meron namatay ba? Sa amin po kasi Kuya Rosel, talagang grabe po noon. Alam niyo, hindi na ako ayoko magsalita. Wala na mag-apply na applicants. Huwag na natin i-disclose, pero iba po ang proseso dati. Sa bagay, kasi ngayon, mga kaibigan, mga kuya, mga aspirant, wala na ho initiation ngayon. Basta importante, alam niyo yung 5 eyes, nakakadalo kayo ng ganito, ng ganyan. Yung talagang makikitang kayo devoted, okay na yon, tama ba? Oo. Hindi ka tulad dati, may paddle pa. Sabi ko nga, putragis na to, para to fraternity rin Sabi ko gano'n, ginagaya yung fraternity rin. Iba to. Ito public service group So, hindi kinakailangan ng gano'n. So, malinaw mga aspirant, wala na hong mga initiation, wala na paddle. Basta kailangan, malaman niyo yung 5 eyes, tapos sumasama kayo sa mga ganito para makita kung paano kayo huhubugin bilang Agila sa pagtulong. Yun po ang ating layunin, kaya naman tayo papasok dito sa grupong Agila. Tama ba yun, Kuya NPJ? Tama, Kuya. Ngayon, may shoutout ka ba? Mabuhay po ang Millennial Online TV and PJ Leadership. Spread the gospel of Eagleism. Shoutout to Secretary General Kuya John Paul Soria. Actually, Kuya, imbitahan natin ang ating Seggen dito. Napaka-matipuno, snappy, at napaka down-to-earth din po na tao. Seggen na si Kuya John Paul Soria. Walang problema sa akin, Kuya. Basta Agila at basta kasing bait mo. Lahat naman ng Agila mabait ito Welcome mo dito sa ating studio para mag-guesting at tatanungin din natin siya. Bakit ba siya nag-Agila? Baka kaya siya nag-Agila dahil kay NPJ lang, di ba? So, yun ang mga tatanong natin sa mga igegis natin na paiimbita natin kay NPJ dito. Kahit yung iyong Vice President. Sige po, pwede po. Shoutout din mga kuya sa mga kapatid natin sa Mindanao. Actually, marami tayong miyembro sa Mindanao, Kuya Rosel. Shoutout to Davao, Pintados, Eagles Club. God bless you always. Mga kuya, mabuhay po kayo dyan, ang mga kapatid natin sa Davao. Isa sa mga nagtanyag ng Eagles. Sabi ko nga, nung ako po ay member pa lamang, taas noo kong pinagmamalaki na mga kaibigan ko po, mga taga Mindanao. Dahil kayo po ang nagsimula ng lahat ng ito. Kayo po ang nire-respeto namin dito, mga taga Luzon. At sana naman po ay magkapit-bisig at magsama-sama tayo sa pag-aayos sa organisasyon. Dahil sad to say, Kuya Rosel, alam ninyo, ako very prangka po akong tao. Yung Luzon kasi mismo ang sumira sa Eagles noong mga panahon nung dati. Tayong Luzon kasi ang medyo naghatak. Alam mo, kahit, I'm sorry, taga Luzon po ako. Pero kailangan kasi, kung taga Luzon ka or taga Mindanao ka, alam mo rin tignan yung kung ano yung mali doon sa loob ng bakuran mo. Hindi pwedeng puna ka ng puna, pero sa sarili mo, hindi mo makikita ang bakuran mo. Nakita ko lang kamalian na sinasabi kong quality over quantity. Nagkumpisa talaga sa Luzon yung quantity na yan, Kuya. Naalala mo ng panahon na maagap, sa isang araw, 4 ang chartering at induction. Sa isang araw yun, Kuya. Mula 8 o'clock hanggang 5 p.m. Chartering at induction. Sabi ko, bilis naman ang induction. Mabilis ang 500 members during that time. Kano? Kuya, hindi ko na masabi yan kasi ako yung membro pa lamang. Kasi apat na induction Ako pa lamang ay regular na membro. Ngayon na nasa taas na tayo na posisyon, nakita ko po na oversee ko ang
pera po pala talaga ito. Kaya nakakalungkot po talaga. Nako. Mga kuya, anong oras na ba? Alas 8:50 na, ha? Kita nyo, yan ay ilan pa lang. At teka, may nagsishoutout, taga Singapore ba? Kilala mo ba yan? Taga And Singapore shout pa. out to Kuya NPJ, our National Protocol Officer Chairman, Kuya Governor, of course, Vermidio Galicia. Mabuhay ka, Kuya Gov, get well soon. Alam mo, Kuya, may sakit ang Kuya Gov natin, medyo may bagyang bulag ang kaliwang mata niya. Get well soon. And good evening, Kuya Secgen John Paul Sori at Kuya Gov Delta 1 Galicia. Henry Reyes, shout out Kuya NPJ, Macau, Sinag-Alab, Kaanib International Eagles Club, Kuya Governor Randy Reyes, Press, JN, tol, pinsan. Macau, Sinag-Alab, Kaanib International Eagles, mabuhay NPJ, mabuhay ang Agila. Maraming salamat mga kapatid ko sa Macau, mabuhay kayo. See you very soon. They will be having April 1, one-day sports fest and one-day league po ng basketball. Kuya, sa Macau. Malapit ka na namin isama. Sa Macau. Sa Macau na po ito. Oo ba? Macau na. So yung mga kaibigan, linaw-linaw, at mamaya, medyo paiinitin natin mamaya yung aming balitaktakan ni Kuya NPJ dito po sa Millennial Online TV. So ito, masasabi ko lang po, pwede sabihin ko kay Kuya NPJ na lahat ng magiging kanilang programa, community service, etc., tayo kasama niya. Kung ano mo, saan ang shoot, sinabihan ko naman siya, kung malayo, kung may kuyang malapit dito, pa-pick up na lang ako. Ngayon, kung malapit lang, kahit ako na pumunta. So, para po makita nyo, lahat ng ating mga kuya, yung ginagawa ng ating mga kapatid na kuya, ate, sa Agila, no? Na, yung kasing ginagawa ho natin pag-shoot, halimbawa, community service, no? Kuya PJ, magmula po yung program nyo hanggang sa pamimigay nyo ng ganito, on cam yun. Walang putol. So, kung ano yung sabihin doon, kung ano yung makita nyo rin sa video, yun na yun. Walang cut ho yun. Kaya, ganun ho kami mag-shoot dito. Hindi ho katulad sa ibang network, lalo na pag mainstream, meron nung kinakat dyan eh. Merong hindi sasabihin, merong hindi ipapakitang shot ang reporter. Kasi galing tayo ng TV5, nagagawa ko ho yun. Kinakat ko yung shot, kung ano lang maganda, yun lang ang ipapakita ko. So, dito, gagawin natin kung ano yung ginagawa nila ng Agila, yun ang kukuhanan natin, walang putol. Kung halimbawa, nagsalita si NPJ na nagkaroon ng halimbawa, nagmura, hindi sinasadya. Pero yung pagmumurang yun, parang expression lang ng katuwa, no? Bulaklak lang ng bibig, hindi ho dahil sa napamura, dahil sa ganun, kundi sa kasiyahan. So, wala akong putol. Yun ang sinasabi natin. Okay, so tuloy-tuloy tayo mga kaibigan at tayong ating mga kuya. Baka kayo, meron kayong katanungan. Pwede kayo mag-chat dito sa ating live chat box. Tanong nyo kay NPJ na andito siya ngayon para siya mismo sasagot. Baka mamaya after dito, tsaka kayo magtatanong. Hindi ko kaya sagutin, siya lang ang makakasagot. Tsaka lang po Kuya Rosel, ang layunin ng ating programa dito ngayon ay mabigyan ng liwanag, hindi para makaaya. Tama. Kasi nagkakaroon ng perception, baka itong programa na ito is hindi partisan kung kaninong NP po. Dahil ulitin ko, kami ng Kuya Rosel ay magkaibang liderato na kinakaaniban ngayon. Pero nandito po tayo para magbigay ng liwanag dahil sa kapakanan po ng mga miyembro. So lahat po na gusto magtanong, kahit bashers po dyan, kahit negative sa pamunuan po natin, ay very much welcome dahil you deserve na magkaroon po ng kasagutan lahat ng inyong katanungan. Dahil uulitin ko, almost 95% of the shareholders are all misinformed pagdating po sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. So ito pong programa, maraming salamat po sa Millennial Online TV. Sila po yung naging ating bihikulo at naging tulay para magkaroon ng liwanag po lahat ng mga hindi mabigyan ng liwanag ng mga miyembro po natin. Ayun. John, mga mami ay nagbabanta dyan. Pwede kang tumawag dito. Pwede kang magtanong. Ngayon ka magbanta. Tragis ka. Para kang hindi ko malaman sa'yo. Hindi dapat siyang ginagawa mo, brother, na nagbabanta ka, na wala namang ginagawa, na masama. Di ba? So, hindi dapat mamutaw siya. Mukhang matanda ka pa sa lolo ko eh. Tapos may pabanta-banta ka pa eh. Di ba? Mali yan, Brad. Mag-isip ka, matanda ka na. Dapat may pinagkatandaan ka. Di ba? Ngayon, kung halimbawa hindi mo gusto, no comment ko lang. Manahimik ka dyan. Come what may, let's see, no? Kung ano dumating, hintayin mo. Di ba? Hindi yung may paganyan-ganyan ka pa. Okay, sa mga kaibigan, at siguro ko, Kuya NPJ, hindi na ako makatisi. Hindi, ito kasi, kaya ako sinasabi kay NPJ, no? Teka muna. Good evening po, Kuya NPJ from Macau, Singalab International Eagles Club, no? Nag-iisang ikaw, Aja. Aba, oo. Ayan, tsaka sino ba to?
Hong Kong naman. Saka shoutout din po sa ating governor na si Kuya Jude Rodriguez of Kuwait, Golden Valley. Uy, Ating nasa mga Kuwait kapatid sa siya. Kuwait. Opo. Marami din po tayong members sa Kuwait. We have about 300 members sa Kuwait. Mabuhay po ang mga kapatid po natin sa Kuwait. Mga So sa Kuwait, Kuya NPJ, isa lang sila o magkakaiba? Dalawang region po tayo sa Kuwait. Ang isa po natin is the National Vice President of Middle East, si Kuya Ben Barameda. At si Kuya Godfather, siya po ang isa sa mga mataas na kaparian po sa Middle East. At ang pangalawa po si Kuya Gov Jude. So sila pong dalawa ay marami pong mga miyembro na konsulado, sila rin po, si Kuya Jude din po ay isang head ng rescue team sa Kuwait. So mga bayani rin po yan ng mga Pilipino natin na nakikipagsapalaran po sa ibang bansa. So mabuhay po kayo. Hindi ko na maisa-isa dahil sobrang dami po talaga ng mga members natin sa buong mundo, Kuya Marcel. Katulad niyan, Kuya NPJ, no? Sa abroad, meron tayong grupo, di ba? Doon ba, hindi ba pinagbabawal yun? Hindi ba pag nakita silang may gathering doon, sinisita? Siyempre, lalo na yung mga mutawa na yan. Actually, Kuya Rosel, malaking problema sa liderato ko ito. Kasi nung tayo po ay nag-umpisa, tayo ay started from zero. Wala tayong international regions. Shoutout din po kay Kuya Gov Eman. Kuya Eman, maraming salamat. Magandang gabi po. Ang Bahrain, gitnang silangan Kaanib Region 2. Sa Bahrain naman po ito, Kuya. Iba naman po ito. So, nung tayo po ay nagsisimula, nagkaroon po tayo ng mga komplikasyon, specifically sa lugar ng Dubai. Nung tayo po ay nasa Dubai, ang gobyerno po kasi ng Dubai, bago ka magkaroon ng non-government organization or any kinds of humanitarian organization, meron silang dinadaanan na isang organisasyon na dapat magrehistro ka doon para makapagbigay ka ng tulong sa bansang Dubai. So, ganun na rin po ngayon sa Hong Kong, sa China. Since ang Kuya NP nyo, Kuya Rosel, ay punong-puno ng, sabi ko nga sa inyo, may mga naninira, may mga naiinggit nga, bahagya. Sa kabilang liderato po kasi nakaupo yung mga opisyal na Pilipino doon sa bansa na yan. So, ang ginagawa po nila, tuwing pupunta po tayo doon, pahirapan pa po sobrang pahirapan po mabigyan ng permit. Ang lahat. Sa Hong Kong din po, no, kamakailan lamang, andyan ang Kuya Gov Randy Reyes. Yung ating chartering at induction ay last minute na patigil po ng opisyal ng Macau, napatigil po ng konsulado. Kasi po ang konsulado nila ay membro po sa kabilang organisasyon. Ayun. Kaya nagkakaroon po ng personalan dito. So, Kaya, may politika rin. malaki po. Hindi na po ito simpleng organisasyon. Kaya yung nakikita mo mamaya, yung nakikita mo mga messages na yan is nothing new to me. Itong mga nangyayari na ito, napapalakas pa po lalo ang loob natin magsilbi. Kasi kung sabi nga nila, Kuya, kung lahat na lang ay sasang-ayon, ibig sabihin na hindi lahat ng ginagawa mo ay tama. Pero katulad yan, sinabi mo, last minute na patigil dahil yung isang opisyal doon is member sa kabila. So, paano nangyari? Tinuloy pa rin po natin ko sa ibang lugar. So, dumoble po ang gastos natin. Ayun. Ganun po nangyari. Pero sa ngayon po ay naayos naman po dahil magagawa naman po nila yan pansamantala dahil hindi naman po sila ang batas talaga. Pero syempre out of respect natin sa mga bansa na napupuntahan po natin, we have to comply with the rules. Bakit? Yung bang mga opisyal doon, Kuya NPJ, di ba nila alam yung batas, yung tama? Actually, Kuya, there are no technicalities kung paano nila napapatigil. It's just so happen na ako mismong leader nila ang nagpapakumbaba, ang nagsasabi na magparaya muna tayo. Pag nagparaya tayo this time, kasi alam mo, Kuya Rosel, pag pinantayan mo ng ego at pride at pinagpantayan mo na kung ikaw ay may connection, ito may connection, ikaw meron kang rango, may rango. Pag kayo ay nagsabay-sabay sa mga kanilang mga ego at kayabangan ninyo, wala pong mangyayari. Kailangan may isa magpakumbaba, then mag-isip ka na mas magandang paraan paano mo magagawa ng solusyon yung nangyayaring problema. So, nung napatigil yung NPJ, other day itinuloy o on that day din? Yes po, natuloy naman po sila, Kuya. It's just so happen na ako po ay hindi po umapak sa bansa ng China dahil may mga threats din po tayo. Nakatanggap din po tayo ng mga intel na threats doon sa lugar na yan. Dahil pati po yung mga Interpol na taga ron ay mga contact din po natin. So natitimbrehan din po tayo sa mga heads up po sa mga nangyayari. Ang nakakalungkot lamang po ang governor po natin na si Kuya Gov Randy Reyes. Nagkaroon po ng bahagyang kahirapan dahil ang buong pamilya po niya ay nandoon. Nakamanman daw po sa kanya ang lahat. Ayun. Ano ba yan? Kaya mo siya sa susunod, Kuya NPJ, pag sinama mo ako sa Macau, magpapa-escort tayo kay Jackie Chan. Ha? Tsaka sa iba nating kaibigan tong mga martial arts expert. Ay, nako, ano ba naman yung Agila? So, ito, Kuya NPJ, pupunta na ako sa, hindi na ako makatisi, ha? Sa totoo lang, ito, ang ating NPJ ay meron po silang demanda, no? So, ito, kung makikita nyo sa screen na inyo mga cellphone, 4 ho sila, yan. 4 silang NP dyan. Si RDS, amin pong NP, Ronald De Los Santos,
NPJ, NP Jojo Valerio, puro nakalagay doon, board. So, ano ba to? At itong mga nag-file sa inyo ng kaso, itong sila Sinisa, bakit? Anong dahilan? Bakit kinakailangan mag-file sila ng kaso sa inyo? Pwede ba sagot mo lang para naintindihan ng ating mga kuya rin? Bakit? Kasi kasama yung NP namin eh. Kaibigan kitang NP rin. So, dalawa kayong NP. Ano ba talaga to? Ano ba to, Kuya NPJ? Pakipaliwanag mo nga. Alam mo kuya, ito na pala yun, no? Yan pala yun. Yan. Nasa screen na yan. Kasi parang ang information ko dyan dati, mayroong isang board na nagsabi na hindi na makasali si NPJ dahil walang bilang. so ngayon kasali na pala tayo. Kasi dati po ay sinabi po sa akin, meron po akong mga hawak na screenshots before. Sabi nga nila, they're forcing me to file a cyber libel case dito sa taong ito dahil sinisira akong paulit-ulit sa online. Pero kung makikita nyo naman, Kuya Rosel, kahit anong paninira sa akin, ang kapalit ko lang po ay puro ngiti lang, puro tawa lang. Pero when it comes to this concern, I have to answer. Sabi nga po nila bakit daw walang responde ang mga NP? Sila Kuya RDS, yung mga nandyan, sino pa ba mga nandyan, Kuya? Mababasa ba natin sino mga nandyan? Mababasa natin sa Italiano. Lahat po ng nirereklamo diyan or kiniklaim or yung mga pangalan po na nandyan para mas maliwanag po ang ating paliwanag. Tayo po ang pinakauna magpapaliwanag na NP dyan sa kasong ito para mabigyan din ng saysay at mabigyan ng liwanag yung mga kuya at ate natin dahil hindi naman maiiwasan yung mga makakabasa niyan na oops, bakit kami dinidemanda? Ibig sabihin ba hindi kami lehitimo? Ibig sabihin ba ay ang Kuya NPJ ba ay peke? Marami pong spekulasyon at ito po yung tamang-tamang forum para maipakalat po natin at masabi po natin ang ating kasagutan ukol dito sa papeles na kumakalat na ito. Sino po ba yung mga Kuya Rosel? Meron mo dyan? Hanapin natin kasi medyo parang natabunan na. Sensya na Kuya pag mga negative na ganyan kasi hindi ako nagbabasa pero ngayon kailangan natin for the sake of the shareholders. Ito, yung apat na yan, Ronald F. De Los Santos Board, Arnold Landayan Board, Jojo Valerio Board, Jason Masa Board. At ang nag-file po ng kaso ay ang the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, Lucio Senisa, Michael Florentino, R. Tumlao, III, Cesar Yamuta, Earl Quinn, Lim, Romeo Calizo, Josie Labial, Jose Calderon, Arnel Bautista at Erwin Torrepiel. Yan ang petitioner. Ano ba tong issue na to, NP? Pero thank you mga kuya, nandito na ang pangalan natin. Thank you po. Sabi kasi nila talaga, ulitin ko, hindi po daw dapat tayo kasali rito dahil wala tayong bilang. Anyway mga kuya, so let me explain to you, to all the shareholders. So ulitin ko po, ito ay medyo mataimtim at ito ay katotohanan. So to all the viewers, kung masasabi ninyong marami tayong death threats, bakit marami tayo, ba't ang organisasyon na ito ay lumalalim, nagiging politika, malalaman nyo po kung bakit lumalalim at bakit po nagkakaroon ng problema. And this is the right avenue. And I thank Millennial Online TV for giving the chance for this one. Mga kuya, as far my organization is concerned, my leadership is priority-driven mindset is membership first or members first, which emphasizes we're here to help approach all members of our organization. Ibig sabihin po nito nandito ako para sa iyo kuya. Kung naalala ninyo yung mga china-charter at iniinda ko lagi, pinapayakap po kayo sa isa't isa. At sinasabi ko, kuya, nandito ako para sa iyo. Kasi ang aking liderato ay nakafocus sa we're here to help approach sa lahat ng mga miyembro. Pangalawa, legitimacy is not an issue to us. We practice eagleism in the true sense of its meaning. Baka marahil itong mga plaintiffs dito ay hindi alam ang ibig sabihin ng eagleism. Number 3, what is the purpose of this issue ba mga kuya? Maybe because among all other TFOE, ito nabanggit dito, number 1, Kuya Ronald De Los Santos, number 2, Kuya Arnold Landayan, number 3, me myself, Kuya Jojo Valerio, number 4, Kuya Jason Masa. Baka naman itong plaintiff natin, sila yung pinakakaunting members, kaya ang paraan na lang nila ay legitimacy at naninira na lang sila ng kapwa. Make sense. Isipin nyo maigi ang aking sinasabi mga kuya. Uulitin ko, nung una hindi tayo kasama, ngayon kasama na tayo. So maybe this is the last recourse and the last resort na pwede nilang gawin. Ang manira at magkaroon ng legitimacy issue, kuno, para po ay medyo umingay-ingay at masabing sila po talaga ang lehitimo. Number 4, if Sinisa, or should I call
I still respect my elders. Kuya Louie Siniza, Kuya Jojo Calderon faction insists on their claim on legitimacy. It can boomerang to them and open the Pandora's box. Sabi ko nga po please mga kuya, do not open the can of worms. Magbo-boomerang po sa inyo yan. Baka kayo po ang managot at mas magkaroon ng komplikasyon sa huli. Number 5, if they claim they are the legitimate, the Fraternal Order of Eagles, mga kuya, first, they have to present the following. Take note, baka may mga sekretary kayo dyan. Mas maganda po siguro ay gamitin nyo yung mga sekretary para mapaliwanagan ng mga membro po natin. Number 1, ito yung mga kailangan nila ipresenta. Hindi po ako abogado ha. Hindi din po ako guided by lawyer. Inalam ko lang po ang karapatan ko bilang isang shareholder at hindi bilang isang national president. Inalam ko lang po dapat ko ano yung mga dapat katanungan. Hindi yung porkit may petition na ganito at may demanda, ay sila na po yung tama. Alalahanin po ninyo, nasa korte pa rin po ang kasagutan at hindi po bawat demanda at bawat petition at ikaw ang nagre-reklamo ay ikaw yung magwawagi sa huli. Number 1, all information, mga kuya, representations contained in the annual income tax return from the year 2017 to 2025, financial statements accompanying the income tax return. Ito muna po ang pinakaunang kailangan yung ibakita, mga kuya. So-called Attorney General, unahin mo to bago ang lahat. Number 2, disbursement of funds by Kuya Louie Siniza and Kuya Jojo Calderon in our organization. And to this day, from the time they bolted out of our organization. They have not liquidated a single centavo that they have spent. Uulitin ko po, lahat po ng sinasabi ko ay hindi pawang salita lamang. Tayo po ay sa susunod ng mga interview natin kay Kuya Rosel. Pagkatapos nitong lahat na to, bago maipasa, ilalabas natin ang mga dokumento rito para liwanag sa mga viewers at mga members natin. Ulitin ko, walang liquidation na naganap. Wala pong ipinakita lahat since na sila po ay umalis. Hindi po ako umalis. Take note, sila po ang umalis sa organization. Number 3, this is what I mean that the plaintiffs' claim on the legitimacy can fall back on their faces. Ito po yung sinasabi natin na baka bumalik po sa inyo yung ginagawa ninyo imbis na tahimik lamang po, nagko-collaborate lahat kahit may mga NP rito. Kami naman po ng mga NP na to, gusto nyo tanongin nyo isa-isa. Wala po kaming hidwaan. Wala kaming away. Anong tanongin mo ko, Rosel, off the camera, off the record, wala ako sinasabi na masama sa kanila. Dahil uulitin ko, may ambag yung mga yan sa lipunan at hindi lahat yan ay masamang tao. Nagkataon lamang na may mga malalalim na problema na hindi namin ma-explain at ito na yung tamang panahon para ma-explain namin sa bawat member. My election being the national president against Jojo Calderon. This is the mayor of Malik Isabela, Rosel. This is the mayor of, or rather, the national president of Kuya Lucio F. Siniza. Ito po yung ating chairman of the board dati at emeritus chairman na nag-register po ng 2017 TFOE-PE. Yan po yung nangangalan na Kuya Lucio F. Siniza. It was attended by the members of the board, including the chairman, Attorney Jong Dumlao. The chairman even nominated Kuya Eagle Jojo Calderon. These statements are all supported with video documentation via Zoom. Ito po ang hindi alam ng mga membro ninyo. Meron po tayong video, pero hindi ko po kasi ilalabas dahil nasisira po yung organization po natin. Uulitin ko sa inyo, lahat ng nangyayari nito, pinapahaba natin. Pero since ganito ang ginawa ninyo, na meron kayong pinalabas na petition, na kayo ang nagpipilit na sabi nyo kayong legitimate board, we have to answer it and through this Millennial Online TV. All of that, all of those people, including Attorney Jong Dumlao, nominated Jojo Calderon, taliwas sa sinabi nila na wala daw eleksyon na naganap sa board at hindi naman daw ako na-elect o hindi naman daw ako nanalo. The Board of Trustees, Kuya Josie Labial, if you would know, also nominated Kuya Jojo Calderon. Two of them nominated Kuya Jojo Calderon, and Kuya Jaime P. Hilor nominated Kuya Arnel Bautista during that time. Kung kilala mo si Kuya Arnel Bautista, he was the Executive National Vice President during the time na ako po yung ENVP. So yung dalawa po na yan na naging katunggali ko po sa eleksyon. Para malaman niyo po yung totoong story, there is an election na nangyari. Hindi po totoo yung sinasabi niyo Kuya Jojo is a self-declared national president. Kuya Jojo nagtayo ng faction, Kuya Jojo naglagay ng ganito. Sinabi lang niya national president po siya. Hindi po totoo yan, mga kuya. Both Kuya Jojo Calderon was nominated by Attorney Jong Dumlao and Kuya Josie Labial. When Kuya Jojo Calderon, unfortunately, Kuya nakachamba, lost. Chairman Dumlao said he is transferring to the Louie Siniza
organization, Calderon Camp. And they bolted out of our organization. The next day, they already issued na all of a sudden, we are following a corporation code, pero pinamukha nila sa lahat ng membro. The powerful is the assembly. Ang boses ng bayan ay assembly pa rin. Well, in fact, we've been following, kaya nga po tayo lumipat at pumunta kay Kuya Luis Sinisa kasi tayo ay corporation code. Dito po sa pinanggalingan natin noon, na kay Kuya Nelson Sarapodin at napunta kay Kuya RDS, hindi pa po corporation code na implementa noong mga panahon na yun. Kaya dito po tayo sumunod sa sanligang batas ng incorporated. So, mga kuya, after they bolted out of the organization, they joined and attended the inauguration of Kuya Jojo Calderon the next day. Magugulat kayo nun, it is supported by the minutes of the meeting of the board. Alam nyo naman yan, mga may kumpanya. Ang CORSEC nagsusulat yan. Kada ano nangyayari sa mga board meeting, nakakapagsulat tayo dyan sa ilalim kung ano totoong nangyayari, ano ba yung gaganapan. Uulitin ko, si Kuya Jusil Labial, Kuya Chairman Dumlao, voted Kuya Mayor Jojo Calderon to run for the national president because he was elected by the board, and Kuya Jimmy Helor elected Arnel Bautista, and I attended because one of the board voted me, Kuya Brix Corias and Kuya Ronald Donesa, which has his own organization, the League of the Fraternal Order. May bago pa pong isa the League of Fraternal Order. Yan po si Kuya Ronald Donesa, which is a board of trustee of our organization. Mga kuya, is that egoism yung ginawa po nila? Gusto ko malaman ninyo, nananalo po ako the election was held and I won the elections, and fortunately nakachamba tayo ng isang boto. Tapos nung hindi sila nanalo, yung kagustuhan po nila na mangyari, they voted out and then they are pretending that I created the faction. Is that egoism? My professional advice to these plaintiffs, mga kuya, pakinggan nyo ito alam ko manonood kayo rito. Focus your efforts on the remaining members that you have. Para wala na silang members, Kuya Rosel. Unfortunately, they only have about 3 to 5 regions. Versus yung sinasabi nila sa akin dati na walang-wala na ako, inubos ako, nagpapanggap lang ako national president, I only have 3 regions. But at the moment, I have 85 already. No, pero nakikita ko yung mga Kuya, ako hindi ko kailangan bilangin. Kasi hindi ko kailangan bilangin ng followers ko. Ang kailangan kong bilangin dito, yung magagandang bagay na kaya natin iambag sa lipunan. Walang kwenta ang numero kung wala tayong respeto sa isa't isa. Kahit isang milyon pa ang member ko, kung wala tayong respeto sa isa't isa, walang mangyayari. Itong ginagawa nyo nito, isang malaking kahihiyan sa organisasyon kasi kasinungalingan po ito. Sila ang nakakahiya. Sila po. Sila mismo. It will boomerang, kuya. Babalik po sa kanila to. Ito po ang aking gustong sabihin sa inyo. Focus on your efforts. The remaining members that you have, mga kuya, yung mga ilan-ilan na yan, please dwell on their needs, not your needs. Mga kuya, dwell on their needs, not yours. Huwag pong unahin yung pangangailangan nyo, unahin nyo yung pangangailangan ng members nyo, baka may matira pa po. Yun po ang aking payo. Pangalawa, let the younger generation with a true sense of egoism lead this organization. If there are factions, so be it, mga kuya. What is important is our sincere attitude of helping a fellow kuya. Uulitin ko, ang liderato ko po ay nakafocus sa charity begins at home. Ang pinaka-importante dito ay magpasikat tayo na magpasikat. Itong nilabas nyo ito na reklamo na ito, I can answer you point per point. Walang mangyayari dito sa kaso nito. You just open the can of worms. Baka soon, baka magsara ang Eagles, kuya. Sa ginawa nila. Kasi ipipresent sa korte lahat yan, na audited financial statement, ipipresent lahat yan. What did you use during that time? Ayoko nang palalimin nito. Hindi naman ako abogado, pero ano po ang ginamit ninyo at ilabas nyo po ang tunay na nangyari sa eleksyon. Because pag hindi nyo pa po itinigil yan, hihingi ako ng tulong sa media para ipalabas po yung video kung paano po nanalo ang inyong lingkod sa eleksyon. Ilabas na natin, Kuya NPJ, para mas malinaw, para mas maintindihan. At kung kinakalang boomerang, ito lang wala tayong magagawa. Alam nyo, Kuya, mahirap po ilagay sa kamay ang batas pero tulad ng aking salaysay, ang aking statement, I really don't focus my leadership in legitimacy. If those members joining me is just here because of the paper, the SEC registration, my vision is not like that. Not saying that I am not legit, I am not legitimate, I don't have paper. Kuya, nasa akin nga lahat ng papel Sinasabi ko na nga po sa inyo, nandito po lahat. Sige, dare ko. Pag wala po sa akin ng papel, hindi ko nadala yung red book, hindi ko nadala yung GIS dito, hindi ko nadala yung papeles, bababa na po ako next week bilang NP. Nasa akin po. Ang problema, hindi ko kaya kayong lokohin na ako yung legitimate kasi nasa korte po ito. Hindi po itong demandang ito, ha. Hindi po yan. Iba pa po yung nakabinbin sa court because it will take years. But this move of them is
a self-vested interest. Pang sarili po itong ginagawa nila. Ang ginagawa nila, since wala na kami member, na uubos na kami, wala na lang makinabang sa Eagles. So, ibig mo sabihin, Kuya NPJ, may bukod dito? What do you mean, Kuya? Na nakasampa sa korte? Kuya, itong mga kaso na ito, kasi they are, itong board na ito, Kuya, para maipaliwanag ko sa inyo. Kami po kasi magkakasama eh. Itong mga nasa petition na ito na lang yung tanging, sabi nga nila, Kuya, siguro sa gera, ito na lang yung tanging bala nila para mapagtakpan yung mga mali. Kumbaga para makalinlang. So, kung ikaw nga naman na regular na member, I experience this, Kuya. Ng mga nasa ibang bansa, nag-send sa SecGen ko. Kuya, bakit ganito? Ba't si Kuya Jojo Valerio ay kasama dun sa demanda na sinasabi na nagpapanggap at legitimacy? Mga Kuya, be observant at hindi po totoo yan, hindi tunay yan at kaya natin i-presenta yan. Itong ginawa nila na petition, it just shows that the Eagleism is not with them. Number 2, this is a desperate move because wala na po talagang region dyan. Okay? Even their national president, I'm sorry, hindi naman ako masa-cyber libel dito mga kuya. Lagi nyo rin naman ako sinisira. Maybe he is qualified to run a municipality as a mayor. But he is not qualified to run an organization as the national president. Number 1, you don't have lead certificate. Number 2, you don't have any existing region. Number 3, you don't have anything to prove that you are qualified to be the national president. Hindi ko ugali magsalita ng ganito pero sobra na rin kasi minsan yung yung mga bato sa akin na kung sino pa yung naghirap bilang isang agila. Kung sino pa yung nagkayod para maitaguyod ang posisyon mo at pinaghirapan mo dahil tapat ka sa serbisyo, ikaw pa yung nasisira. Ulitin ko po, kung ikaw mapakitaan mo ko ng lead certificate, Kuya, NP o ako po ay mananahimik na po, mapakitaan mo ko na existing region na meron ka as governor bago ka maging NP, tatahimik din po ako. Pero wag naman po sana yung ganito na misinform na parang kayo pa po ang tunay na nagdedemanda at nakiklaim na legitimate board po kayo. Uulitin ko, 4 na board po ay nasa panig po namin at 4 din po nasa inyo. Hindi po totoo yung sinasabi nyo na walang board of trustees po dito. And shout out to Kuya Chairman Brexo Corias, one of the founder of the Fraternal Order of Eagles. Shout out to Jaime P. Hilor, nandyan din po. Shout out to Kuya Nelson Nomblero. Shout out to Kuya Gilbert Cacho, to our corporate secretary na nandito po, na patuloy po na sumusuporta po sa atin. Nandyan pa rin po sila. Pero uulitin ko, let us not dwell on legitimacy. Let us stop this. Itong issue na demanda na ito, itigil natin dahil nasisira po ang organisasyon. Ang ending po nito, uulitin ko, mawawala po ang The Fraternal Order of Eagles pag tinuloy-tuloy ito at wag nating hayaan. And this is a calling for Kuya Ronald De Los Santos, Kuya NP, Kuya NP Jason Masa, Kuya Arnold Landayan. You are all my friends. Tayo po ay magkakaibigan. Alam niya kahit saan tayo makita. Even the mother of Kuya NP De Los Santos I attended the wake of Kuya RDS. Magkaisa tayo. Huwag natin hayaan itong ganitong may self-vested interest na sirain lamang. We can have this organization with collaboration of projects, mga Kuya NP. Alam ninyo, hindi man tayo mag-unify, pero mangyayari yan. Alam ninyo, ay kailangan natin itigil itong kalokohan na ginagawa nila na ito, na sila ang nagpapanggap na gawin silang legit board, para wala na tayong mapakinabangan pa. Ang mga members ay mawala na lang na maglahon at sila magmumukhang bayani. Mga Kuya NP, isipin nyo yan. I know we are talking outside of the record, pero itong avenue ng programa natin, pag-usapan po natin ito para matigil po ito at mabigyan ng liwanag ang mga members of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Ang susi lamang dito, tayo may members, sila wala. Okay? Tayo po ay may tao, tayo po ay may regions, tayo po ay may mga kababayan sa ibang bansa. Hindi tayo pwede mapadaig ng mga tao mapanlamang. So, kailangan po tayo magkaisa para sa alang-alang natin ang ating organisasyon at maayos po natin ang lahat-lahat, mga kuya. Okay, so bali Kuya NPJ, no? Yung nakikita ko minsan sa social media na meron kasi mga NP parang nagme-merge, sila ba yun? Actually, Kuya Rosel, ang hirap po kasi nung minsan may nababasa po ako sa mga messages na, ba't si Kuya NP Jojo hindi willing bumaba para magkaroon ng unification? Kuya, parang ang hirap naman po kasi hindi yun dahil sa posisyon eh. Ito yung prinsipyo na alam mo naman na I was the first elected national president by the Board of Trustees, Kuya. Hindi ko sinasabi na election ng National Assembly, hindi ko sinasabi na election ng Congress.
Ang sinasabi ko, with the corporation code, I was the first ever national president elected by the Board of Trustees. I did not declare myself as the national president. Medyo linawin po natin yan. And I have all those supporting documents. Hindi naman antedated yan. Hindi naman peke yan. It has the minutes of the meeting. It will reach through this because nasa korte na eh. Nakita naman natin na may nag-petition na eh. Kaya nga sabi ko, masama dito, it will boomerang, di ba? Babalik po yan, Kuya Rosel. Babalik sa kanila. Babalik. And at the end of the day, bakit masyado na tayong kumpanya, Kuya? Nalulungkot ako. Kaya nga eh. Kuya Rosel, parang nga nangyayari dito, sumali naman ako dito because I want to join a fraternity. Yeah. I want to join a brotherhood. Para tumulong. Hindi ko gusto may kumpanya na ako, Kuya. Ba't pa ako sasali sa kumpanya, di ba? Tama na po sana ito nga. This is a calling to each and everyone na servant leadership lang tayo, simplehan natin. Itong kumpanya, Sec Matters na ito, please, let us not dwell. If sasali ka sa akin at tatanungin mo ko ng tatanungin pa ulit-ulit sa Sec, better off join another organization because we're not here. We are the leadership of, we're here to our members. Kailangan nandito ka lang para sa kapwa mo, kuya at ate. Yun lang ang kailangan ko dito. Tama na po yung legitimate concern. Ang sakit na po sa ulo mga kuya. Tama. So yun mga kaibigan, no, mga kuya, ate, at least nalilinawan po tayong lahat kasi ako rin mismo, no, nagugulan ako, bakit ang dami? May napapanood po ako dyan na nag-uusap sila, parehas NP, gustong mag-merge. O ngayon, kung mag-merge kayo, sino ang NP sa inyo? Kuya, yung mga merging na yan, kaya nagme-merge, baka minsan isipin mo rin bilang member, bakit ba nagme-merge? Nagme-merge ka kasi baka wala ka naman representation, baka wala ka naman dokumento. Naghahanap ka ngayon ng isang may dokumento at magko-collaborate ka doon para may kasagutan din ng mga members mo. Bayani ka pa. Ayun. Ang iisipin ng mga members mo, uy, si Kuya NP nakikipag-unify, itong NP na to hindi nag-unify. Kuya, why will I lead such thing if I have the legitimacy? Bakit ako po yung magbababa ng aking bandera at yayakapin ko kayo lahat? Alika, mag-unify tayo. Tama. Kuya, you understand? Alam ko. Kung ako ay wala talagang representasyon at wala akong laban, makikiusap ako na, tara kuya, sama tayo. Yun. At kayo mga kuya, sabi nga ni Attorney Season, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Totoo naman yun. Yung sa'yo kay NPJ, tama yun. Hindi ko naman sa sinasabi, tama, hindi niya sinasabi, siya ganito, ganyan, kundi yung totoo lang tayo, meron kang pinangahawakan, yun lang ang inaano niya. Paano ko rin sasabihin, kuya, na ayaw bumaba ng NPJ kasi may pera dyan? Kuya, wala nga pong pera ang national office namin eh. Wala po, alam niyo mga kuya, yung mga yan, wala na lang silang mapupunang butas. Maghahanap na lang sila ng butas para makapuna. Pero kuya, this is a fraternity. This is a voluntarism group. This is a non-government organization. Huwag tama na yung masyadong kumpanya. Hindi naman nyo kaya patakbuhin ng kumpanya. Huwag na tayo magpanggap na kumpanya-kumpanya. Correct. Diba? Hindi nyo naman kaya gampanan ng pagiging board of directors ng mga club. Hindi nyo naman kayang paigtingin ng batas ng konstitusyon. Kuya, pag-igtingin nyo na lang yung respeto at maging masaya na lang po tayo sa isa't isa, mga kuya. Ito, sabi ni Stephen Tan, full support kami sa iyo, Kuya NPJ from Manila, Maragtas Eagles Club. At si Kuya Angelo Macaraig, yung aking vice president ng aking club, no? Ay nanonood. Kuya Angelo, ito kasama natin si NPJ dito sa program. At shout out Davao Region, sabi ni June Plata Mantala, kaysa mag-isiraan, dapat mag-focus para makatulong sa nangangailangan. Tama po, yun nga sinasabi rin po ng NPJ. Sige, nandiyan kayo, NP kayo dyan, di tumulong kayo. Ganoon naman ang ginagawa ni NPJ. Nakikita niyo naman siguro sa mga social media, pero sa mga susunod yung mga gagawin niyan charity work, etc., kung ano pa man yan, i-shoot na ho natin yan para makita niyo na talagang walang daya ho yun at yun ay totoo dahil unang-una para takbuhin ko pa yun, di ba, ano ba, mapapala ko ron, sa akin, para malaman ng ating mga kuya yung ginagawa naman ng NPJ. Kayo, kung gusto nyo, yung ibang NP, punta kayo rito. Punta rin kayo, giges ko rin kayo, wala namang problema. Di ba? Sabihin yung inyo para magkaalaman tayo, hindi yung ganyan na may maninira. So, Kuya NPJ, sabi ni Jude Rodriguez, solid Kuya NPJ from Kuwait, mabuhay ang agila. Ayan, sabi niya. At meron pang isa, Kuya. Ito, malinaw na ako sa inyo, ha? At ako nalinawan ko rin kay Kuya Jojo yung tungkol dito sa mga demandang to. Wala na pala kayong region. Manahimik na lang kayo. Pagka ako, Kuya NPJ, kapag ako, alam mo, ang isang bagay, alam mo, sa coverage, merong mga forum. Kapag wala akong alam sa bagay na yon, hindi ako kumikibo. Para palagang ko, wala nga akong alam di ba?
So, ganun ho dapat. Kung wala kang alam, kung wala kang pinangawakan, manahimik ka. Ngayon, kung meron, buga. Kasi sa press ko, ganun din ako, nagbo-boldjack ako ng politiko eh. Pag may mga forum, binoboldjack ko. Katulad na lang yung LTO sa lisensya, na kailangan na dadaan sa driving school. Before i-implement yan, tinanong ko ang LTO. Pagmumulan lang mukha ko ng korupsyon yan. Dinerecha ko, hindi raw. Ano lumabas? Mismo mga regional director ng LTO nagtayo ng mga driving school. Di nagkatotoo, di ba? So, ganun ho dapat. Si Kuya LPJ, hindi ko nga narinig ito nagsalta lang kung ano-ano eh. Basta kami nagkumustahan lang. Sabi niya nga sa akin, miss na kita, Kuya. Kasi nga busy siya, busy rin ako. So, dito lang kami talaga, ilang taon nang lumipas? From 2022, nung nandun kami sa Cebu. Ilang taon na ngayon? 26 na ngayon. Ngayon lang kami nagkakita ulit ng personal. Personal ha? Kailan pa yun? So, wala akong narinig sa kanya na ganito, ganyan. Kuya, hindi niya ako chinat na, Kuya, ganito, ganyan, ganito. Kuya, magiging ganito ko, ganyan, ganito. Wala ho. Ngayon lang kami nagkita. So, Kuya, take note pala kasi syempre yung mga nanto kami mga dinimanda kuno di ba? Hanapin natin doon sa national president na nagdemanda na yon, yung lead seminar niya nung naging presidente siya. Kasi mahirap na, madaling gumawa ng mga peking lead seminar eh. Kung talaga qualified ka maging national president, sana ipakita mo yung lead seminar mo nung ikaw yung presidente pa lang ng club mo. Ayun. Yung pinaka-importante po. Ayun pala. Yung importante, ilatag nyo. Kumbaga sa baraha, ilapag nyo. At sabi pa ni Chis Gallego Cagatin, tibay na mga yan pala. Wala naman pala region. Kita nyo na. Yan ang sinasabi ko. Malapit-lapit na, magbubumirang sa inyo yan. Kayo rin, nasa sa inyo yun. So ako kasi, tulad na sinabi ko, pag wala akong kwan, nananahimik ko ako. And then, dahil na nyo pang ginagawang ganito, ganyan eh. Tatanggapin naman niya sa korte, ba't hindi? Pero, sa bandang ulit, tanong, meron bang bearing yung pinail nyo? Meron bang probable cause yung pinail nyo, etc. Kung wala, ay nakakahiya lang kayo. Bandang huli, kayo ang mababash. Di ba? Pero kuya, magaling ang marketing strategy na yun. Medyo ang dami nagtanong sa atin. Medyo huminga yan di ba? Kaya nga. Ako rin nagtataka rin ako, bakit pumulastik? Hindi ko lang dinalaman ng ganun pala. Ngayon, kayong nagpayong nito, kayong mga petitioner, pwede kayo magpunta rito. Pwede naman kayo magsalita rin dito. Tatanggapin ko kayo. Para at least nalalaman lahat ng ating mga kuya at ate. So, bahala na sila magbalanse. Mapag-aaralan naman yan kung nakakaintindi ka. So, pag-aaralan mo. Walang iniwan niya sa nag-aaral ka ito subject. Nag-aaral ka. So, malalaman mo yung ano yan. At sabi ni Angelia Balicano, much better magharap lahat ng NP at magpaliwanag. Sabi niya. Pwede call ka ba? Call yan, sana daw. Kita mo yun ang sinasabi ko, sana. Ako lagi kuya ang natatawag. Ayun lang. Hindi, dapat ito talaga, lahat ng NP magharap-harap sa isang upuan. Sama ang inyong baluarte, di ba? Diyan sa may Great Eastern Hotel lang, di ba? Doon lahat, magharap-harap ang NP. Isang malaking press con. Magpatawag tayo ng mga mainstream media, social media, mga news online, patawag natin, diarista, taga-radyo, para malinawan lahat, di ba? Call ako doon, ang ganda nun. Mas maganda pa sa eleksyon ng bansang Pilipinas yun pang nagkataon kasi malaking grupo ang Agila. Ayan, Romeo Magyaya Bristol Jr. is watching. Si Yam Yam Herbias here to support you, Kuya NP, si Yam Yam Herbias. Ayan. So ayan mga kuya, meron pa. Lahat ng NP na dinimanda, may mga nagawa. Itong mga nagdemanda, puro ata nagawa. Puro ngawa. Nakakatawa naman ito si Chis, talaga, katawa ka, Chis, lahat ng NP na dinimanda, may mga nagawa. Itong mga nagdemanda, puro ata ngawa. Ayan, kita nyo na. Totoo naman, kayong umangawa Sabi mo ni Marcio Bautista, sana maging open lahat ng NP para sa maginoong debate. Ayan. Pwede ko kay Rosel. Ito, pangarap ko po yan. Itong maginoong, actually, sinasabi ko sa aking ama yan nung nag-uusap kami, kumakain kami ng tanghalian. Sana magkaroon ng healthy debate. Sabi ko nga, kapag tumatakbo ko nga bilang presidente ng Pilipinas o kahit sa mga presidente ng kumpanya, may mga panel interview, sana ay magkaroon din kami ng magandang paghaharap, yung walang away, walang pagtatalo, walang paanyaya. Kumbaga mabigyan ng liwanag lang kung bakit ba kami naroon, ba't man naparami. Kumbaga para magsilbing magandang halimbawa. At pangalawa,
yung lagi kong pilit kong hinahamon, ipakita natin kung ano po ba ang mga liabilities at income natin bago po tayo maging national president. Ayun. Hindi po kamahulugan na mayaman pong inyong lingkod. Ako po ay umuutang din po ako, marami rin po akong bayarin. Pero sana po, bago tayo mag-national president, ano ba ang meron tayo? Ano ba ang lifestyle natin? Maipakita rin natin sa mga members. Yun po ang magandang kasagutan natin sa lahat ng members bago tayo makaupo dito sa posisyon na ito. Ayun. Maging maayos at malinis lamang po sana tayo. Magmula sa itaas, pababa, I'm sure maayos po lahat ng organisasyon. Ayun. Okay, so let's maybe medyo na. Ako, medyo lumalalim po gabi, no? Pero hindi pa rin ito huli. No? Teka, may isa pa, may Jojo. Ito, lahat po ng NP, no? Ako na mismo po nagsasabi sa inyo, kayo ba willing magharap-harap sa isang upuan, isang debate? Kung 18 kayo, 18 tayo, kayo nasa panel. Ngayon, kami mga nanditong audience, kami mga nasa media, mga miyembro, mga club president, kami magtatanong sa inyo, isa-isa, kung 18 kayo. Okay, kung dinidemanda yung 4 o yung 4 ang nahandon, tsaka kayo nagdemanda, po pwede ba sa inyo? Gusto nyo ba? Papamunuan mo kaya yan? Hindi, kaso, kung sila payag, gagawa tayo ng MOA dyan. Magpapatawag tayo ng isang malaking press con, iimbita tayo ng mga mainstream media, social media, taga-radyo, taga-tabloid, taga-broadsheet, kung payag sila. Madali hong ikasa yan eh. Ang media, yan ang gusto, yung mga ganyang press conference. So, yan po ang inaano namin sa inyo. At kung kayo willing, magpabot lang po kayo ng inyong mensahe na kayo payag at ikakasa po natin as soon as possible. Di ba? Para makapagpaliwanag kayo ron, makita natin ang Q&A ng bawat media, ng bawat entity, no, na nahandon. Ang sabi ni June Plata Mantala, ang NPJ namin hindi pera-pera. Ay, alam ko naman, alam namin yan. At marami rin nakakaroon na si NPJ, hindi pera-pera. Di ba? So, nagpuntang araw ito lang kung talagang nakakita niya. Iyon ang lagay. Ako yan, medyo nagipit ako, tinutulungan ako niyan. Kuya Jun, nagkakautangan din kami niyan. Hindi, natural naman yun. Tayo po ay, sabi ko nga po, magkaiba po ang umuutang at nagnanakaw. Oo, tama. Ako nga, sabi ko nga nitong Valentine's, may mga nagtanong, Kuya, wala ka bang ganito? Sabi ko, no money, no honey. Siyempre, ano pang gagastos mo? Wala kang pera, manahimik ka. Manahimik kayo. Wala kayong panlakad, sa bahay na lang kayo. Magluto kayo tuyo. Yun na lang, ganun lang. Okay, so isa na lang, no? NPJ. Ito, medyo, ako sa totoo lang, nanggigigil ako eh. Ayoko na lang, ito may isa pa eh. Ha? Bukod ho dyan sa nagdemanda na yan, yung impact, mga ano na yan, ito may isang impacto eh. Hindi ko kilala eh. Ayan, Kuya NPJ, kayo ba nababasa nyo sa screen ninyo mga cellphone? Pakibasa nga mga kuya, yung pong mga nanonood, no? Sila Kuya June Plata, nababasa nyo ba yung nandyan sa screen ninyo yung cellphone? Medyo itagil mo para makita mo kasi may nagbabanta ako kay NPJ. Hindi ko gusto banta eh. Nakakabuisit eh. Ito, babasahin ko yung banta kung makikita nyo dyan sa inyong cellphone. Ako babasahin ko rito. Mag-ingat ka sa interview mo ngayon. Alam na ngayon talaga naman. Kasi pinost ko lang as early. So ngayon, baka may nakaabang na bala at presyo sa ulo mo. Masyado kang pabida. Sino ba ito taratadong to? Matanda na Tsura parang walang pinagkatandaan Ayan yan ay tsura. Hindi ko alam kung anong pangalan. Alam mo brother, hindi tama yung asta mong ganun. Alam mo, dito ka sa Malabon maggaganyan, yung magsasalita ka ng ganyan, magugulat ka na lang. Ikaw ang majajaryo. O ikaw ang tatakpan ng jaryo. Mali ang ginagawa mong ganyan. Paano mo nasabing pabida? Bigyan mo ng alam mo, ikaw gusto mo punta ka rito. Dito sa akin sa studio, dito tayo mag-usap. Di ba? So sa Makati ako nagpo-programa, pabida rin ako. Tanga ka pala itong 40 ko nasa media ako tapos sabi mo pabida ako. Di ba? Ikaw ba, ano ba 40 mo? At nagbabanta ka ng ganyan. Ano ka ba? Upahan ka ba? Trigger man ka ba? Ilan na ba napatay mo? Para magsalita ka ng ganyan, punyemas ka. Di ba? Para ka walang pinagkatandaan, tanda-tanda mo na, bobo ka pa, gago ka pa. Tanga na ka, pumunta ka rito. Di ba? Mali ang ginagawa mo, nagbabanta ka. Sabi ko sa'yo, kung sa Malabon ka napunta at ganyan ka nagbanta, may nakarinig sa'yo, at tarinig ng pinagbantaan mo, wala ka na. Kwento ka na lang. Yung ganun ka na lang.
Ay nako, mga kaibigan, nag-iinit ang Kuya Rosel nyo sa oras na alas 9:34 ng gabi. Medyo kami ni Kuya Jojo medyo magpapaalam muna dahil baka hindi pa ako nakakainom ng gamot Hindi ako Kuya NP, ayoko makakarinig kasi nung ganyan, yung nagbabanta na asdong yung tao, nakikita mo naman. Kasi minsan wala pa naman ako nakitang narinig na si Kuya Jojo ganito, ganyan, ganito, may nagrabyado. So hindi para magbanta. Baka naman ikaw, puro hearsay. Ako sa totoo lang, sa akin, mismo sa member ko, may nagsalita. Hindi, si Kuya Jojo, ganito, ganyan yan. Binabanata yan kasi kurap daw, ganyan, ganito. May pweba ka. Tanong ko, hindi, wala, sabi lang. Sabi lang pala Pagkaka ko pala sinabi sa'yo, maniniwala ka na. Ako hindi ganoon. Natural yan. Ay, kita mo naman sa gobyerno natin ang daming siraan, di ba? Kung ikaw lang nga ako, di ba? Tinanggal ka sa trabaho Nagagalit ka siya nagtanggal ba't ka magagalit siya nagtanggal? So, hindi ganoon. Mali ang ano mo na, kung may nagsabi, sinasabi na siya ganito, maniniwala ka. Dapat may pweba ka, may pangahawakan ka na siya ganito talaga. So, yun ang akin, Kita nyo, ka-member ko yun, sa aking club, pero pinagsabihan ko siya ng ganon. Hindi ko naman kaano si Kuya Jojo, hindi pa kami nag-usap ni Kuya Jojo that time. Nung sinabi niya sa akin yun, ito lang kami nagkausap. Sinabi ko sa yun, yun. So, gano'n, At, sabi ni Kuya Angelo, puso ko raw, aking vice. Ayan. Magandang gabi, sabi ni Juan de la Cruz, si Chris, Kuya Rosel, puso mo, sabi ni Kuya Chris Gillego Kagatin. Kilala mo ba ito? Chris. Mga kasama natin sa isang organisasyon sa Manila. Hindi, kasi nakakainis lang mga kuya. Para pagbanta mo isang tao. Kahit na hindi si Kuya NPJ yun, kahit alam mo NP ko, magbabanta siya ng gano'n, mali. Kahit sa ibang NP, mali. Sige nga, subukan natin yung NP niya ang pagbantaan. Okay lang ba sa kanya? Mali Brad yung gano'ng pananaw nyo na magbabanta kayo sa isang tao nang wala naman kayong pinangahawakan na pweba. At sana mag-isip kayo kung may isip kayo. Ako sa akin, gano'n. Kung wala akong pweba, never kong inaano. At si RB Tongpalan, ayan, nanonood sa atin. Ate Rhea, kantahan mo na lang po Kuya NPJ. Kantahan mo na. Nga pala! Si Kuya NPJ nga pala kumakanta to, nagbo-vocalist to, tsaka nag-saxophone. Tugtugan mo na lang ng saxophone mo, Kuya. Next time, Kuya, sige. Ayan, kita nyo yan ang ano. So, Kuya NPJ, tayo puputulong muna natin to. Sa susunod pa, may mga pag-uusapan pa tayo. Ano ang mensahe mo sa ating mga kuya, ate bunso, at Friends of Eagle, sa lahat ng club na Agila, kahit anong NP yan? Anong masasabi mo? Mensahe mo dyan sa kanya may nagdemanda at siya may nagbabanta na ganyan. Yung word mo sa kanila. Mga kuya natin, sa lahat ng mga members natin, of course, I wouldn't call them as supporters, but members and shareholders of the organization. I highly encourage everyone, not only under my leadership, but the rest of the organization, that please level up the professionalism. We are an elite organization. We are the cut above the rest when it comes to humanitarian works and sustainable projects sa ating bansa. Sana mas palalimin pa po natin yung respeto. Madaling sabihin yung respeto, madaling spellin yan, pero minsan sa atin, minsan nanggagaling pa yung pambabastos ng kapwa Agila. Itong kumakalat na demanda na ito, maging mapanaliksik tayo, maging mapagmatsyag. Ang mga social media nowadays are really different. Minsan one-sided, hindi na natin alam. Kamakailan lamang nga may nag-suicide, nabagsakan siya po ang nagkaroon ng kaso. So iba po ang mga anggulo sa ibang bahagi, pero mas maganda po siguro na tayo ay maging mapagsaliksik at obserbahan muna before reacting. Sabi nga bago tayo mag-comment, alamin muna natin kung alam ba natin yung buong storya. Baka buod lang ang nalalaman natin. Hindi natin alam ang buong storya. Makakatulong po ito. Pangalawa, ulit-ulitin ko po sa inyo yung salitang pagpapatawad. Yung mga bashers natin, yung mga kaaway na sinasabi, tratuhin natin silang isang inspirasyon, dahil at the end of the day, we're all eagles. Ang tanging pinapahirapan natin ay ang mga miyembro natin na naghahangad lamang ng talagang totoong kapatiran. Itong kaguluhan sa itaas ay sana someday, baka malapit, sana maghilom na, at sana ay magkaroon ng pagkakaisa. Kung di magkaroon ng pagkakaisa, sana magkaroon tayo ng kolaborasyon sa ating mga proyekto, at hindi man si NPJ, pero lahat po ng mga NP ay magkaroon po ng proyekto na totoong mapapakinabangan po ng lahat. At sana po ay isipin natin yung kapwa Agila natin. Ngayon po, nananawagan ako sa lahat ng mga kuya
meron tayong 7 benepisyaryo sa liderato ko na nasa ospital at nangangailangan, may mga ilan na namatayan na. Dito natin pasikatin yung pagiging agila natin. We will empower this next National Assembly. We will empower the Malasakit ng Agila program. The Malasakit ng Agila program, lalagyan natin ng funding ang Malasakit ng Agila. Kasi Kuya Rosel, we amended the name of Alalayang Agila to Malasakit ng Agila. Inalis po natin yung Alalayang Agila because it has been used by the political purposes. Nagamit ito ng mga nakaraan eh. So we amended it through the National Assembly, the Malasakit ng Agila. I-empower po natin yung mga Malasakit ng Agila club chairman natin in regional Malasakit ng Agila chairman natin. Ito yung tingin natin, ito mas kailangan ko kayong mga opisyal na umupo dyan at bigyan nyo ng pansin yan dahil ang priority ng liderato ko is dapat nandito tayo para sa kuya natin. Yan ang gusto kong marinig sa inyo. Sa pagsali nyo rito, kailangan nandirito tayo para sa isa't isa, nandirito tayo para magpatawad sa lahat ng pagkukulang, nandirito tayo para maghatakan paitaas sa lahat ng mga kuya at ate natin. Itigil natin lahat ng paninira, lahat ng mga masasamang salita, sana po ay maitigil natin, palitan natin ang serbisyo sa kapwa Agila. At bilang inyong tagapamuno at nakababatang ama, umaasa po ako na isang panawagan lamang po natin ay kailangan po natin na hindi manlimos, bagkos umaksyon tayo dahil po ang tungkulin po natin ay ang tumulong sa sariling bakuran po natin. Yan lang po ang hiling ko. Ulitin ko po, charity begins at home. Tulungan nyo po ang mga kuya natin at ate. Hindi nila kailangan manlimos. Obligasyon po natin na kamustahin sila at sabihin na nandito ako para sa iyo kuya at ate. Yun lamang po. Yun. Okay sa mga kaibigan, sa oras na alas 9:40 po ng gabi, Philippine Standard Time, at sa ngalan po ni Mr. J at sa ngalan din po at nagpapasalamat tayo kay Kuya NPJ sa kanyang pagpunta muli dito sa ating studio para magbigay ng kalinawan, no, patungkol pa rin dito sa ginawa nating usapang Agila, no. Wala po tayong gustong banggain, wala tayong gustong siraan, kundi pinapaliwanag lang po natin dito kung ano po ang pagiging isang tunay na Agila. At nagkataon lang, nakita ko po yung mga demanda na yan. Nagkataon lang, nakita ko rin yung mga pagbabanta na yan. So, ayoko ho ng ganon, no? Sa akin po, lahat po kayo ng mga NP, welcome po kayo rito. At yung nagbabanta, brother, punta ka rito sa akin. Magpaliwanag ka rito. Dito ka magngangak-ngak. Tignan natin, di ba? Sabi mo rito kung bakit. Sabi mo na ganito, ganyan, di ba? So, yun ang akin na ma-advise sa'yo. Tsaka ikaw, matanda ka na. Dapat may pinagkatandaan tayo. Yan ba tuturo mo sa anak mo na pag may nakita gano'n, bantaan niya? O, paano kung halimbawa may nangyari doon? O, ikaw ang pagbintangan, paano? I-deny mo, ikaw ang nagbanta. Meron kang intent to kill. Kaya nagbanta ka ng gano'n. Kaya hindi po pwedeng di ka hulihin. Ay nako, Freezer, Hockey, Ad, Maanaw. Good evening everyone. Aten what Kuya watching here from Pilukpok, Kalasag, Kaanib Eagles Club under Kalinga, Kalasag, Kaanib Eagles Region. Kalinga Apayaw, oo. Mabuhay po Kuya NPJ. Ayan. Meron pang Baguio eh. Opo, si Kuya Ed Perey. Kalinga Region. Yan, oo. Tsaka si Delta 1. Ito yung ano, National Protocol Chairman. Protocol Chairman, ayun. Kuya Deo. Oo, maraming salamat Kuya. Sa lahat po na sumubaybay, sa lahat nating mga kuya atin na nanonood ngayon, sana po nalinawan kayo yung iba natin. Yung iba, sa totoo meron nanonood, di pa Agila. Aspirante pa lang. Meron nanonood, ibang club, no? Sana malinawan kayo. At kaya yun nga, iwasan natin yung paninira, iwasan natin yung pagbabanta. Yun lang po. At tayo po ay naging Agila, pumasok tayo sa Agila para tumulong. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat at maraming salamat po sa sumubaybay sa amin ni Kuya NPJ dito po sa programang Mga Agila. Kuya Rosel, next week si Kuya Sekjen ang pupunta rito. Oh, sige, no problem. John Paul Soria, magiging panauhin natin. Okay, sige, oo. John Paul, bawal ka na tumanggi, naka-announce na sa telecast natin. John Paul Soria will be saan ba magagaling si Kuya John Paul? Malapit lang po yan, taga Quezon City. Malapit, kaya. Kahit mag-commute ka, pwede ka makarating dito, Kuya. So, hintayin kita rito. Alam mo ba, pag QC ka lang, dati kong beat ang Quezon City. Nung panahon pa ni, bago pa si General Eliasar, yung naging Chief PNP, hinawakan ko buong Quezon City. Kaya malapit ka lang, Kuya. So, muli po, no, maraming salamat sa inyo. Sana po, magkaroon kayo ng maging broad-minded kayo lahat, no? Maiwasan po yung gulo, etc. No? Sa susunod po,
Magkita-kita tayo ulit. Dito pa rin sa programang Mga Agri sa Bagong Milenyo at kutan si Kuya John Paul na ang pupunta Oo. rito sa susunod. Ayan ha, na-announce ka na. Para yung mga technicalities, Kuya Rosel, ay mas maliwanag galing sa SecGen mismo. Ayun. Mga Hindi ka na po katanungan. pwedeng tumanggi. Pag tumanggi ka, padadampot kita kay Kuya NPJ para daling ka rito. Okay, so muli po, maraming salamat sa ating mga Kuya, Ate, Busot, Friends of Eagles. Muli po, mabuhay ang Agila. God loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of a nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. In this with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles that